O ano, ayos lang ba sa'yo na dito ka muna manatili habang wala pa mga magulang mo? Opo, maestro. Isang buwan lang naman po sila ron eh. May aasikasuhin lang daw po sila at babalik din kagad. Sila pa nga pong nag-suwestyon na dito na lang po muna ako sa inyo. Para raw po ligtas at mas matuto pa raw ako. Mabuti naman kung ganon. Wala silang dapat na ikabahala. Hindi ko papayagan na may mangyari masama sa'yo. Maraming salamat po, maestro. Huwag po kayong mag-alala. Kapag nakabalik po si nanay at tatay, magdadala raw po sila ng pasalubong para sa inyo. Saka po, magbabayad din daw po sila sa inyo. Nako, hindi na kailangan. Mag-aaral kita at responsibilidad kita kapag wala ang mga magulang mo. Pinagpalang araw, Kabanong, pati na rin po sa mga masusugid niyong mga tagapakinig na mga kabangers at mga kayanggaw. Tawagin po ninyo akong Norman. Isa pong albularyo na minsan ding nalagay sa alanganin ng buhay dahil sa mga aswang. Nagsimula po ang karanasan kong ito nung minsang iniwan ako ng mga magulang ko kina Maestro Ivo at Aling Esang nung ako'y 10 taong gulang pa lamang. Si Maestro po ang naging guro ko sa pagtahak sa espiritual na kaalaman. Dahil dumarami na rin ang mga pasyente nila ni Aling Esang. Sumama na rin ako sa kanila at tumulong para mas mapadali ang trabaho. Isang gabi, O ano, hindi ka ba napapagod sa panggagamot natin? Halos umabot na sa 50 mga naging pasyente natin eh. Medyo lang naman po, maestro. At saka, masaya nga po ako nakakatulong sa mga ibang tao eh. Kawawa naman po sila kung sakali man na mapabayaan sila. Tama ka riyan, Norman. Halos lahat sa kanila nanggaling pa sa ibang baryo at sa bayan. Talagang sumadya sila rito para magpagamot. Hindi natin sila pwedeng biguin. Opo, naiintindihan ko po kayo, maestro. Huwag ka mag-alala, Norman. Masasanay ka rin sa mga dumadagsang pasyente. Sa susunod, hindi ka na makakaramdam pa ng pagod. Tama ang sinabi ni Esang, Norman. Kapag nasanay ka na, baliwala na sa iyo ang pagod na yan. Basta palagi mong iisipin na tumutulong tayo sa mga yon dahil ginawa tayong instrumento ng Diyos. Opo, maestro. Tatandaan ko pong sinabi ninyo. Huwag po kayo mag-alala. Pagbubutihan ko po ang pag-aaral para mas madami pa po akong matutunan mula sa inyo. Tama yan, Norman. Huwag mong aksayahin ang panahon. Habang nandito ka, mag-aral ka at matuto. Walang pipigil sa iyo rito. Maraming salamat po, Maestro Ivo, Aling Esang. Huwag po kayo mag-alala. Kapag po kailangan niyo ng tulong ko, hindi po ako magdadalawang isip na tumulong sa inyo. minabuti naming itigil na muna ang kwentuhan noon para maghapunan, Kabanong. Pagkatapos naming kumain, nagpasya na rin kaming matulog. Sa hindi ko malamang rason, hindi ako dinalaw ng antok dahil napakatahimik ng gabi. Kung ano-ano na ang naririnig ko sa labas ng bahay. Dahil hindi naman ako sigurado kung ano yon, minabuti kong huwag na lamang pansinin. Kalaunan, nang mawala ang mga ingay na yon, tuluyan na rin naman akong nakatulog. Kinabukasan, Medyo kakaunti lang ang pasyente natin ngayon ah. Mas mabuti siguro kung kayo na muna ni Esang ang gumamot sa kanila. Bakit naman po, Maestro? May pupuntahan po ba kayo? Oo eh. Pupunta ako sa isa kong kaibigan. Manghihingi ako ng langis na gagamitin natin. Kinulang kasi ang langis natin eh. Mas mainam yung langis niya kasi gawa yun sa nyog na walang mata. Sige po, kami na po ang bahala ni Norman rito. Bumalik po kayo kagad ha. Baka po kasi meron pang pupunta rito at medyo maluba ang karamdaman nila. Huwag kayong mag-alala, Esang. Babalik din naman ako kagad. Manghihingi lang talaga ako ng langis at makikibalita na rin. Sige po, Maestro. Mag-iingat po kayo ha. napatango na lang sa akin si Maestro. Noon din, umalis na siya at iniwan niya kaming dalawa ni Aling Esang. Para mabawasan ang mga pasyente namin, inisa-isa namin silang gamutin. May ilan na medyo malubha ang sakit, kaya si Aling Esang ang siyang humarap sa kanila. Ako naman, dahil baguhan pa lang, mga simpleng sakit na muna ang aking ginamot. Habang nanggagamot, nagkwentuhan kami ni Aling Esang. Alam mo, Norman, bihira ang mga batang katulad mo. Ang iba sa kanila,
mas pinipiling maglaro na lang. Samantalang ikaw naman, mas gusto mong matuto ng lihim na karunungan at tumulong sa mga nangangailangan. Mas gusto ko po kasi na nakakatulong ako eh. Tsaka wala naman po akong mapapala kung sakali man na ituon po ang pansin ko sa mga paglalaro. Mas mabuti na pong maging ganito. Kahit na bata pa lang po ako, nakakatulong na rin ako sa ibang tao. Sa bagay, may punto ka rin naman. Medyo iilan na nga lang ang mga albularyo rito sa atin. Alam mo na, ang iba kasi iniiwan ng ganitong gawain kasi wala rin naman silang kikitain dito. Eh kayo po, bakit po kayo nananatili bilang isang albularya? Gaya nga po ng sinabi nyo, wala kayong kikitain sa ganitong trabaho eh. Alam mo Norman, hindi lang naman pera ang nagpapaikot sa buhay natin. Marami pang aspeto ang kailangan nating tingnan. At saka, ginagawa naman natin ito, hindi para sa sarili natin, kung hindi para sa mga taong nangangailangan ng tulong natin. Bahala na ang langit sa magiging gantimpala niya sa atin. Sa bagay po, sabi nga po nila, Diyos raw ang nagbibigay ng utos sa atin para manggamot eh. Pero may ilan din po na hindi po naniniwala sa atin kasi po, galing daw po sa demonyo ang kaalaman na ginagamit natin. Yan nga rin ang madalas kong marinig. Pero sino ba sila para husgahan tayo? Wala naman tayong ginagawang masama sa iba. Saka wala rin naman tayong inaapakang tao. Tama po kayo, Aling Esang. Sila naman po iniisip natin at hindi ang mga sarili natin ha. Oo Norman, kaya ikaw, dahil bata ka pa, ibig sabihin mas marami ka pang matututunan. Pag-aralan mo ang mga bagay na alam mong malaki ang may tutulong sa kapwa-tao natin. Sige po, Aling Esang, gagawin ko po yung sinasabi ninyo. Napahinto lang ang kwentuhan namin nang may isang pasyente na medyo seryoso ang naging kalagayan. Sinabihan ako ni Aling Esang na alalayan siya. Dahil hindi raw niya yun kakayanin. Ng mga panahong yun, medyo kinabahan ako. Pero nagtiwala ako sa kakayahan ng kasama kong albularya. Mas matanda siya sa akin at mas may karanasan. Kaya batid ko na alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Kalaunan, saktong nagawa na namin gamutin yon nang dumating si Maestro Ivo. Agad naman namin siyang inusita patungkol sa balitang hatid niya. Masamang balita. Ayon sa kaibigan ko marami ang mga nawawalang albularyo. At pagkaraan lang daw ng ilang araw, matatagpuan na lang ang katawan nila na wala ng buhay. Eh ano naman kaya ang may gawa nun? Imposible naman pong aswang kung maramihan, hindi ba? Ano yon? Tinatarget talaga nila ang mga albularyo? Yan nga ang sinabi sa akin ng kaibigan ko. Kaya kailangan daw nating mag-ingat. Marami na raw kasing mga albularyo ang naging biktima. Kung ganon, kinakailangan talaga nating maging alerto. Eh ano naman po yung rason ng pambibiktima nila, Maestro? Yan ang hindi ko pa alam. Kapag may nakaharap akong aswang na nambibiktima, uusisain natin para malaman kung ano ang dahilan nila. O sige na, tapusin na muna ninyo ang panggagamot. Iilan na lang din naman yan. Sige po, Maestro. Pagkatapos nito, magpapahinga na po kami. Wala na rin naman po sigurong pasyenteng darating kasi malapit ng dumilim. Siguro nga, halos lahat ng mga tao takot nang lumabas kapag madilim na. Baka kasi atakihin sila ng mga aswang na yan. Tinapos namin ni Aling Esang ang panggagamot. Nang wala na kaming pasyente, pumasok na kami sa bahay. Dahil nakapagluto na rin kami ng magiging hapunan namin, nagkasundo kaming tatlo na kumain na para makapagpahinga ng maaga. Habang kumakain, sinabi sa amin ni Maestro na nababahala siya. Hindi lamang para sa amin ni Aling Esang, kung hindi pati na rin sa ibang albularyo sa aming lugar. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, roronda ako sa paligid. Sisiguraduhin ko na walang aswang na makakarating dito sa baryo natin. Mahirap na. Baka hindi lang mga albularyo ang pagdidiskitahan nila. Baka pati pa mga bata at mga buntis dito. Huwag po kayo mag-alala, Maestro. Kung sakali man na yan talaga ang plano nyo, tutulong po ako. Hindi ka po namin pababayaan. Salamat, Esang. Pero
kahit pa na makarating na ang mga hayop na yan dito sa atin, kailangan pa rin natin maging alerto. Hindi natin alam kung hanggang kailan sila mananalasa rito. Kung yan ang makabubuti at ang magiging paraan para hindi tayo maisahan ng mga nilalang na yan, sige po. O siya, sige na. Pagkatapos natin kumain magpahinga na tayo. Alam ko na pagod kayong dalawa sa panggagamot. Oo nga po, pagod po talaga kami, maestro. O siya, sige na. Bilisan na ninyo ang pagkain. Pagkatapos namin kumain, Kabanong, nagpahangin lang kami saglit. Nang inantok na kami, nagsilatag na kami ng banig para matulog. Dahil sa pagod ko, nakatulog ako ng mahimbing. Hindi ko na naisip pa ang patungkol sa ikinuwento ni Maestro. Naisip ko na kung may mga aswang pang aatake sa amin, malalaman din naman namin yon dahil mag-iingay ang mga latang nakasabit sa bakod. Kinabukasan pagkagising ko, naabutan kong may kausap si Maestro sa labas ng bahay. Nang makalis na ang taong yon, lumabas ako at nilapitan si Maestro. Lumapit din sa amin si Aling Esang para makibalita. Masamang balita, Norman. Esang. Po? Bakit naman po? Ano pong nangyari, Maestro? Ang kaibigan kong nagbigay sa akin ng langis, natagpuang wala ng buhay. Wakwak ang tiyan niya at wala ng mga laman loob. Sino po kaya may gawa nun, Maestro? Walang ibang gagawa nun kundi ang mga aswang. Sigurado na yun din mismo ang mga aswang na ikinuwento ng kaibigan ko sa akin. Kung ganun po, mas nagiging delikado na ang sitwasyon natin. Baka sa mga susunod na araw nandito na mga demonyong yan. Kaya dapat tayo magdoble ingat. Hindi natin alam kung kailan aatake mga aswang na yan. Marami nang napatay nila sa ibang baryo. Panigurado na sa susunod, nandito na sila sa atin. Oo nga po, Maestro. Medyo natatakot nga po ako Ganyan talaga kapag baguhan, Norman. Pero wala kang dapat na ikatakot. Kung tutuusin, sila pa nga ang dapat na matakot sa atin dahil may kakayahan tayo at malapit tayo sa Diyos. Sa bagay po, kung susugod man sila dito sa atin, sigurado po na mahihirapan sila sa atin. Tama ka, Norman. Dapat hindi natin sila bibigyan ng pagkakataon na saktan tayo. Kung makakahanap tayo ng paraan para maubos sila, gagawin natin. Ano naman po kaya yun, Aling Esang? May mga naisip din naman ako. Pero sa ngayon, mas maigi kung paghahandaan na muna natin ang pagdating ng mga pasyente. Sigurado na mas marami pa ang pupunta ngayon kaysa sa kahapon. O siya, sige na. Ihanda na ninyo ang mga kagamitan natin. Ilabas na ninyo ang mga bote ng langis na nasalinan ko. Magagamit natin yon. Sige po, Maestro. Saktong pagkatapos naming maihanda ang mga kagamitan namin, isa-isang dumating ang mga magpapagamot. Minabuti naming tatlo na simulan kagad ang gamutan para maaga rin kaming makatapos. Nang mga panahong yon, napansin namin na ang bawat pasyente ay nagbabalita sa amin patungkol sa mga patayang nagaganap. Dahil doon, mas lalo kaming nataranta. Pagkatapos ng gamutan, naganda kagad si Maestro ng siga sa labas ng bahay. Tinapos namin ang pagkain ng hapunan, saka niya sinindihan yun. Tingnan na lang natin kung may mga aswang panglalapit dito sa bakuran natin. Sigurado na kung meron man, magkakaroon ng epekto sa kanya ang mga usok na mula sa siga. Panigurado po yan, Maestro. At kung nagkataon, hindi sila makakatagal dito. Aalis sila at kung mamalasin sila, hindi na sila makakabalik pa. Yan nga rin ang iniisip ko, Esang. Panandalian lang ang epekto ng usok na mula sa siga sa labas. Kailangan pa rin nating magbantay sa paligid para mas makasiguro tayo. Wag po kayong mag-alala, Maestro. Kahit paano po, nakikiramdam din po ako sa paligid. Mabuti naman kung ganon, Norman. Kailangan na maging mapagmatsyag ka sa lahat ng sandali. Baka kasi hindi pa natin namamalayan, nililin lang na pala tayo ng mga aswang. Sige po, Maestro. At saka, kikilatisin ko rin po ng mabuti ang bawat taong makakasalamuha ko. Tama yung naiisip mo, Norman. Mas mabuting maging mapanuri ka sa lahat ng mga tao. Ay, kaya nga po, Aling Esang. Kailangan pa natin makasiguro Baka po kasi mga kalaban na yung kaharap natin,
at hindi pa natin agad malalaman. Kung inaantok ka na matulog ka na nga roon, Norman. Mauna ka na at magkukwentuhan pa kami ni Esang. Sige na. Napatango ako at nagpasalamat kay Maestro dahil nakaramdam na rin ako ng antok. Naglatag ako ng banig saka nahiga roon. Makaraan lang ng ilang sandali, tuluyan na akong nilukob ng antok. Kaya nagpatianod ako roon hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Kinabukasan, maaga pa akong nagising. Lalabas na sana ako ng bahay pero narinig kong nagkukwentuhan sina Maestro Ivo at Aling Esang sa kusina. Nasa kabilang baryo na po ang mga aswang na nananalasa. Sigurado na kapag nakarating sila rito sa atin, dadanak ang dugo, Maestro. Kahit pa na mga tulad natin lang ang binibiktima nila, maakit pa rin sila sa mga buntis. May mga 3 buntis dito sa baryo natin. Sigurado na pag-iinteresan sila ng mga demonyong yon. Kailangan pong gumawa tayo ng hakbang para mapuksa ang mga nilalang na yon. Tama ka, Esang. Hindi natin pwedeng isawalang bahala lang ang pangyayaring ito. Kinakailangan may gawin tayo para mapigilan ang mga hayop na yan sa kanilang ginagawa. Ano po kaya kung magpapain tayo? Magpapain? Ng buntis? Baka pagalitan lang tayo ng mga kabaryo natin. Paano na lang kung maisahan tayo ng mga aswang? Hindi po yan ang naiisip ko, Maestro. Total naman, albularyo ang pinupuntirya nila. Ano kaya kung magpapain tayo ng albularyo? Kapag kumagat sila sa pain, malalaman natin kung saan sila naglulungka. Aba, maganda yung plano mo, Esang, ha? Sige, pag-iisipan ko. Hindi natin pwedeng ilagay sa alanganin ng buhay na kagaya nating albularyo. Kaya dapat talagang tingnan natin kung ano yung mga pwedeng maging butas kung sakali. Hindi naman po natin hahayaan na mabiktima talaga ang albularyong yon. Sino naman ang naiisip mong gagawin nating pain? Huwag mong sabihin na si Norman. Bata pa siya. At baka ano pa mangyari sa kanya kapag gagawin natin yung naiisip mo. Nang marinig ko ang pangalan ko, nagpasya na akong lumabas at lumapit sa kanila. Iniba naman ni Aling Esang ang topic nila. Kaya minabuti kong wag nang mag-usisa pa sa narinig kong pinagpaplanuhan nila ni Maestro Ivo. Noong mga panahong yon, minabuti naming 3 na maganda na lamang para sa pagpunta namin sa kabilang baryo para doon manggamot. Siguraduhin ninyong wala kayong nakakalimutan, ha? Baka mamaya hindi kumpleto ang mga gamit na dadalhin natin. Sige po, Maestro. Kumpleto na rin naman po ang mga gamit ko Mabuti naman kung ganon. Esang, ikaw na ang magdala ng punyal na gagamitin natin sa ritual, ha? Baka may kailangan tayong ritualan doon at gamitan ng patalim na yan. Sige po, masusunod, Maestro. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po kakalimutan ang patalim na ito. Kung ganda na kayong dalawa, pwede na tayong umalis, ha? Hindi natin dapat inaaksaya ang oras natin. Kailangan matapos agad ang panggagamot natin bago pa man dumilim ang paligid. Sige po, Maestro. Teka, bago ang lahat, kumain na muna pala tayo. Hindi natin alam kung may ihahain sa atin pagkain dun Sige na, pagkatapos magagaan saka na tayo umalis. Nang matapos na kami sa pagkain, agad kaming umalis at pumunta sa kabilang baryo. Saktong pagdating namin doon, nagsisimula ng dumagsa ang mga tao. Pinapila na lang namin sila. At dahil 3 kami ni Maestro at Aling Esang na nanggagamot, naging mabilis ang aming naging galaw. Subalit dahil may iba pang mga taong dumating, inabot kami ng takip siling sa kabilang baryo. Wala na tayong pasyente. Pwede na tayong umuwi sa baryo natin. Maganda na lang kayo ng tuyong dahon ng nyog para gagawin nating sulo. Sige po, Maestro. Tamang-tama. May mga tuyong dahon ng nyog dyan sa unahan. Norman, halika na. Tulungan mo ko para marami ang makuha natin. Sige po, Aling Esang. Tayo na po. Mag-iingat kayong dalawa, ha? Bumalik agad kayo rito para makaalis na tayo. Baka mamaya pa lilitaw ang buwan sa kalangitan Wala tayong aasahang liwanag mula roon. Sige po, Maestro Ivo. Tara na, Norman. Kumuha kami ni Aling Esang ng mga tuyong dahon ng nyog.
Isinalansan namin yon, hinati sa 3, saka itinali ng maigpit. Pagkatapos noon, sinindihan namin ang mga sulok, saka naglakad pabalik kay Maestro Ivo. Noon din, nagpasya na kaming maglakad pabalik sa baryo namin. Nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad namin nang may marinig kaming sunod-sunod na pag-igik ng baboy. Napatitig ako sa 2 kong kasama at hinintay ang magiging reaksyon nila roon. Huwag kayong mataranta. Kailangan maging maingat tayo sa paglalakad. Hindi pa sila nakakalayo. Ibig sabihin, hindi nila alam na malapit lang tayo sa kanila. Sigurado naman po na malalaman din nila yon, Maestro. May mga sulo tayo eh. Kaya nga maging kalmado lang tayo. Ihanda na rin natin ang mga itak natin. Hindi natin alam kung ano ang posibleng mangyari. Sige po, Maestro Ivo. Nagpatuloy kami sa paglalakad habang nakikiramdam sa paligid. Nagsuwestiyon pa akong sundan namin ang baboy na narinig naming umigik. Pero tumanggi si Maestro. Ayon sa kanya, baka patibong lang yon ng mga aswang at kung ano pa ang mangyari sa amin. Minabuti naming ituon na lang ang pansin namin sa daan hanggang sa tuluyan na kaming makarating sa bahay ni Maestro. Pwede rin naman nating sundan ang aswang na yun eh. Ang kaso, baka may iba pang nakaabang at umatake sa atin. Pero kung sinundan po natin sila, makakaroon po tayo ng pagkakataon para matuntun kung saan sila nagkukuta. Malabo rin naman, Esang. Kaalis lang nila siguro. At kung susundan natin sila, baka saan pa sila magpunta. Sigurado na mambibiktima ulit sila. Ano po kaya kung gawin na lang natin yung naisip kong plano, Maestro? O pwede rin pong ako na lang ang maging pain. Kaya ko naman silang lansihin eh. Wag. Kung ikaw ang magiging pain natin, mas mahahalata nila na pain ka talaga. Kahit papano eksperto ka na sa pagiging albularyo. Teka Norman. Po? Bakit po, Maestro? Nanginig ng bahagya ang kalamnan ko. Agad kong naisip ang narinig kong usapan nila ni Aling Esang. Sinikap kong maging kalmado. Inisip ko na rin na makakaya ko ang kung anumang ipagagawa nila sa akin. Kahit pa na bata ako, itinoon naman ni Aling Esang ang pansin niya sa akin. At hinintay si Maestro Ivo na magsalita. Gusto kong ikaw ang maging pain para sa mga aswang. Bata ka, at iisipin nila na mahina ka pa. Alam kong delikado ang gagawin pero magtiwala ka lang sa amin. Hindi ka namin pababayaan ni Esang. Ano po ang gagawin ko? Baka po pagtulungan nila ako, Maestro. Simple lang. Magkunwari ka lang na naliligaw at maging kalmado kapag meron ng aswang. Magmamatsyag naman kami sa paligid at sadyain mong magpahuli sa kanila, ha? Paano naman po kung patayin na nila ako? Baka po hindi naman nila ako dalhin sa kuta nila. Kung ganon, susugurin namin sila. Pero kung mapansin nilang may paparating, sigurado naman akong kakalad ka rin kanila. At kung suswertehin tayo, malalaman natin kung saan sila nagtatago. Tama si Maestro Ivo. Kaya kailangan natin maging alerto. Ikaw naman, Norman, kang basta-basta matatakot sa kanila. Kailangan na malaman natin ang kuta nila. At yan ang misyon ay pagagawa namin sa iyo bilang pain. Kapag nagawa mo na yan at naging matagumpay tayo, pangako, tuturuan kita ng mas malalim na aral. Kaya sige na, ihanda mo na ang sarili mo at isasagawa natin ang plano kapag dumating na ang kabilugan ng buwan. Kung yan po ang tingin niyong makabubuti, sige po. Nakahanda po ako maging pain sa kanila. Basta po, huwag niyo akong pababayaan, ha? Oo naman. Magtiwala ka lang sa amin at gagawin namin ang lahat na makakaya namin para huwag kang masaktan ng aswang na yon. Ipagagawa namin yan sa iyo dahil malaki ang tiwala namin sa kakayahan mo. Kahit na bata ka pa, nakitaan na kita ng potensyal na maging isang mahusay na albularyo. Isipin mong isang pagsubok ang gagawin mo, Norman. Hindi po.
Napalunok ako ng laway at napaisip sa mga posibleng mangyari, Kabanong. Ganun pa man, dahil malaki ang tiwala ko kina Maestro at Aling Esang, hindi ako nagdalawang isip. Naniwala rin ako sa sarili ko na magagawa ko ang misyong yun. Nang gabing yun, naghapunan lang kaming tatlo saka nagpa siyang magpahinga. Agad namang nakatulog ang dalawang kasama ko sa bahay, pero ako, inabot pa ng ilang oras bago tuluyang inantok. Kalaunan, nakatulog din ako at kinaumagahan na nung magising. Norman, gising ka na pala. Dalawa lang ulit tayo ang naiwan dito ngayon. Po? Bakit po? Saan po napunta si Maestro Evo, Aling Esang? May pinuntahan lang na isa pang kaibigan. Hindi ko alam kung ano ang pakay niya ron Pero babalik din daw siya bago sumapit ang dilim. Ganun po ba, Aling Esang? Sa palagay po ninyo, siya kaya nagkukuta ang mga aswang? Baka po pwede natin silang puntahan, hindi ba? Wala akong ideya, Norman Kung alam ko lang, matagal na sana natin silang sinugod. Ang kaso, may sapalo sa mga nilalang na yun Sa balagay po ba ninyo, mahuhuli natin sila at malalaman ng kuta nila kung ipapain niyo ako? Hindi ako gaanong sigurado, Norman. Pero kapag ginawa natin yan, mas lalaki ang tsansa na mahuhuli natin sila. Bata ka pa at hindi sila mag-iisip na may mga albularyong nakatayo sa likod mo. Bakit po kung isipin nila na simpleng bata lang po ko, baka hindi po sila kakagat sa magiging pain natin? Kakagat yan. Bata ka Kahit na hindi ka albularyo, gagawa sila ng paraan para makuha ka. Mas hindi sila maghihinala na may pinaplano na pala tayo laban sa kanila. Sa bagay po, basta, huwag po ninyo akong pababayaan Nagpatuloy ang pag-uusap namin ni Aling Esang hanggang sa may iilang pasyenteng dumating. Dahil wala si Maestro Evo, kami na ang humarap at tumulong sa mga yon. Saktong pagkatapos naming gamutin ng mga pasyente, dumating din si Maestro. Napansin namin na merong kakaiba sa kanyang ekspresyon ng mukha. Kaya inusisa namin siya kung ano ang nangyari. Nagpunta ako sa bahay ng kaibigan ko. Pero hindi ko inaasahan ng madadat ng koron. Bakit naman po, Maestro? Ano po ba nangyari? Wala na siya. Pumasok ako sa bahay niya at inakala kong natutulog lang siya. Pero nung naroon na ako, tumambad sa akin ang bangkay niya. Wakwak ang tiyan, puno ng kalmot, at wala na siyang laman loob. Parang iniisa-isa na nila ang kaibigan ko. Baka sa susunod baka ako na. Hindi po kaya inatake siya ng aswang, Maestro? Baka po yun din po ang aswang na gumagala dito sa atin tuwing gabi Yan din ang iniisip ko, Norman. Kailangan lang nilang magbayad. Hindi ako papayag na may iba pang albularyo na mabibiktima. Tama po kayo, Maestro Evo. Hindi natin papayagan na may iba pang mabiktima, lalo na sa mga albularyong kagrupo at kaibigan natin. Sa susunod na linggo, kabilugan na ng buwan, diyan natin isasagawa ang plano natin. Huwag lang tayong maging kampante masyado. Kailangan magkaroon din tayo ng pangalawang plano kung sakaling pumalpak tayo. Ano naman po yan, Maestro Evo? Oo nga po, baka po kasi pumalpak Baka po anong mangyari sa akin, Maestro? Sige, ganito. Kapag pumalpak ang plano natin, kailangan madakip natin ang pinuno ng mga aswang. Kapag nahuli naman namin yun ni Esang, ipagpapalit namin ang kalayaan mo, Norman, para sa buhay ng pinuno nila. Maganda yung naisip ninyo, Maestro. Pero kapag nasiguro na natin ligtas si Norman, kinakailangan malipol natin ang mga aswang na yon. Ipinagpatuloy namin ang pagpaplano. Naging karaniwan naman ang buong araw namin. Dahil wala ng pasyenteng dumating, nakapagpahinga kami na matagal. Kinagabihan, dahil may kakaibang ingay kaming naririnig sa paligid, nagpasya kaming makiramdam sa paligid. Maglalatag na sana kami ng banig namin nang may marinig kaming sigaw ng isang lalaki sa hindi kalayuan. Maestro,
Mukhang kailangan ng lalaking yun ng tulong Baka po hinahabol siya ng aswang. Yan nga rin ang naiisip ko, Norman eh. Teka, gising pa ba si Esan? Mukhang nakatulog na po siya, maestro. Mas taon na po kasi siyang naglatag ng banig Kung ganon, halika. Samahan mo ko alamin natin kung talagang kailangan ng lalaking yan ng tulong. Magdala ka na rin ng itak at makapain lang siya ng mga aswang para lumabas tayo. Sige po, maestro. Sandali lang po Kukuha lang po ako ng itak. Hala, sige na. Dalian mo at mukhang papalapit dito sa atin ng sigaw na yan. Baka kung hinahabol nga ng mga aswang ang lalaking yan. Pagkakuha ko ng itak, nagmadali kami lumabas sa bahay. Saktong pagkalabas namin, may naaninag kaming gumagalaw sa hindi kalayuan. May napansin din kaming mga nagbabagang bagay na tila humahabol sa tumatakbong lalaki. Minabuti namin ni Maestro na salubungin yon para matulungan. Nang makasulubong namin siya, pinahinto siya ni Maestro at inusisa kung ano ang nangyari. Hinahabol po ako ng mga aswang na yan. Nanggaling po kasi ako sa kabilang baryo Dahil meron akong ginamot. Nilabanan ko naunang aswang na umatake sa akin pero hindi ko po inaasahan na marami pala sila nandito. Kung ganon, isa ka ring albularyo. Talagang napakawalang hiya ng mga nilalang na yan Ilang buwan na rin silang nananalasa rito. At albularyo ang lahat ng binibiktima nila rito. Kung ganun po, kilala niyo sila? Teka, mukhang papalapit na po sila dito Magtago tayo at baka ano pang gawin nila sa atin. Hindi natin kailangan magtago. Lalabanan natin sila. Kung isa ka ring albularyo katulad namin, gamitin mo ang kakayahan mo para labanan ng mga nilalang na yan. Pero baka po wala ng pero-pero. Buhay natin ang nakasalalay rito. Sige na. Itong itak, gamitin mo para may panlabang ka. Ano pong gagamitin yung maestro? Itong punyal na lang. Kanina pa ito nakasukbit sa akin Baka kung gusto talaga ng mga gabay ko na ito ang gamitin ko. Ang punyal na ginagamit natin sa mga sagradong ritual. Saktong pagkahugot ni Maestro ng punyal, nakita kong papalapit sa amin ng mga aswang. Agad kong sinabi yun sa kanya, kaya naghanda kami. Nang mga panahong yon, nakaharap kaming tatlo sa mga aswang. Ilang sandali pa, kanya-kanya sila ng pag-atake sa amin. Kahit na bata pa ako, wala akong nagawa kung hindi ang makipagsabayan kina Maestro Ivo at sa lalaking hinahabol ng aswang. Kailangan mapatay natin ang lahat ng mga ito para hindi na sila makatawag ng iba pa nilang mga kasama. Sige po, ngayong kasama ko na kayo. Magagawa ko na silang labanan. Malas lang talaga nila dahil hinabol nila ako. Talagang malas sila dahil dito pa sila naghasik ng takot. Ang pagkamatay nila ay magiging leksyon sa iba pang mga kauri nila. Norman, sa bandang likuran ka lang namin Baka kung ikaw pang puntirihin nila Sige po, maestro. Susundin ko po yung sinabi nyo. Kailangan din po natin mag-ingat para magkaroon pa tayo ng pagkakataon para sa plano natin. Tama ka, Norman. Kaya sige na, ito na muna natin ang pansin natin sa mga nilalang na ito. Mga demonyo kayo, mga aswang. Ang dapat sa inyo pinapatay at hinahayaan na nakabilad sa araw. Nagpatuloy ang pakikipaglaban namin sa mga aswang. Kalaunan, napabagsak namin ang lahat ng mga nilalang. Dahil hayagan ng lokasyon kung saan naganap ang engkwentro namin sa mga nilalang na yon, nang masiguro namin na patay na ang mga yon, minabuti naming ilibing ng magkakasama ang katawan nila. Teka, natapos na nating labanan at mailibing ang mga aswang. Pero hindi pa rin natin alam kung ano ang pangalan mo. Ako nga pala si Ivo, ang maestro ng baguhang albularyong ito. Ako naman po si Norman. Kayo po, ano pangalan nyo? Leon, yan po ang tawag nila sa akin, Maestro Ivo, Norman. Pasensya na pala kayo kasi nadamay pa kayo sa problema ko. Hindi ko na kasi alam kanina kung anong gagawin ko kaya napasigaw na ako. Ayos lang yon. Naiintindihan ka namin. Mas mabuting ang sumigaw ka Natulungan ka kagad namin at napatay natin ang mga aswang na yon. Sa bagay po, maraming salamat talaga, Maestro. Kung hindi dahil sa inyo ni Norman, baka po patay na rin ako. Walang kaso, Leon. Talagang mga sakit sa ulo mga aswang na yan
Kung alam nga lang namin kung saan nagkukuta mga yan, sinalakay na sana namin eh. Kuya Leon, alam po ba ninyo kung saan nakukuta ang mga aswang? Marami na po kasi silang nabibiktima eh. Isa pa, may mga aswang na nakarating dito. Nagiging malaking banta na sila sa ating mga albularyo. Ano pong pinaplano nyo? Baka po makatulong din po ako. Balak sana naming magpain sa kanila. Para kapag kinagat nila at dinala ang pain na yun sa kuta nila, ay masusundan namin at magagawa naming lipulin silang lahat. Kung gusto po ninyo ng tulong ko, nakahanda po akong tumulong sa inyo. Uubusin po natin ang mga aswang na yan para maging tahimik ng lugar na ito. Eh bakit? Saan ka ba nakatira? Sa kabilang baryo lang po. Ang totoo niyan, galing pa po ako sa kabilang probinsya. Nagpunta lang po ako rito para sa misyon ko na gamutan. Kung ganon, tamang-tama. Kapag kailangan namin ng tulong mo, pupuntahan ka namin. Sa ngayon, hindi pa naman buong paslan namin sa isasagawang plano. Sige po, kung talagang gusto niyo po ng tulong ko, magtanong na lang po kayo sa mga tao sa kabilang baryo. Kahit pa paano po, kilala na nila ako ron eh. Maraming salamat po talaga. Nagpaalam sa amin si Kuya Leon Cabanong. Sinundan na lang namin siya ng tingin ni Maestro Ivo. Nung tuluyan na siyang nakalayo, nagpasya na rin kaming umuwi. Hanggang sa mga panahong yon, hindi pa rin ako makapaniwalang may nakasagupa kaming aswang. Pagdating namin sa bahay, mahimbing pa rin ang tulog ni Aling Esan. Kaya minabuti na lang din namin ni Lolo ang matulog. Kinabukasan, pagkagising ko, pinag-usapan agad namin ang nangyaring sagupaan. Laking pasalamat na lang talaga ng dayong albularyo na yun sa amin ni Norman. Siguro kung nakatulog na rin kami, hindi na namin siya nailigtas mula sa mga aswang. Kaya nga po, sigurado na may balita na naman po ngayon patungkol sa albularyong biniktima nila. Hindi talaga sila titigil hanggat hindi nila nauubos sa mga albularyo rito. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung ano ang totoo nilang plano. Ano kaya ang rason nila sa pagpatay ng mga albularyo? Hindi ko nga rin po alam, Maestro. Hindi po kaya gusto pa po nilang magiganti? Baka po may mga albularyong nanakit sa kanila. O nga no. Pero hindi naman tama na idadamay nilang lahat ng mga albularyo. Pero sa bagay, mga aswang sila at likas sa kanila ang pagiging mabangis. Ngayon nga po, kagabi, medyo natakot ako eh. Pero nang makita ko kayo ni Kuya Leon na nakikipaglaban sa kanila, nawala po takot po. Hindi mo naman sila dapat nakatakutan. Kapag nagpadala ka sa takot mo, mas madali ka nilang maloloko. Diyan napapasok ang ginagawa nilang pagmamalikmata sa mga biktima nila. Nagpatuloy ang kwentuhan namin hanggang sa madako yon sa pagpapain sa akin. Nang mga sandaling yon, buo ang loob ko at parang gusto ko na rin maisakatuparan ng plano namin. Sinabi naman ni Maestro na sa mismong araw ng pagbilog ng buwan, pupuntahan niya si Kuya Leon para hikayating sumama sa amin. Kaparaang yon, mas makasisiguro kaming magiging matagumpay ang pagsasagawa namin ng mga plano. Gusto ko pong sumama sa inyo, Maestro. Baka po kasi abutan kayo ng dilim sa daan eh. Ikaw ang bahala, Norman. Pero kung sakali man na marami ang pasyente natin, mas mabuti kung dito ka na lang sa bahay ha. Tulungan mo na lang si Esa. Kung yan po ang gusto nyo, sige po. Para naman mas marami ang matulungan natin. Tama ka, Norman. Isa pa, kahit matanda na si Maestro, malakas pa rin siya at kaya pa niyang makipaglaban sa mga aswang. Hindi po ba, Maestro? Ay oo naman, ako pa ba? Ay kahit medyo mahina na ang tuhod ko kaya ko ba namang makipagsabayan sa inyo Basta po kung kailangan nyo ako, sabihin nyo lang po ha. Sana sumama na rin sa inyo pabalik dito si Kuya Leon. Baka kasi tambangan po kayo ng mga aswang sa daan eh. Ay sige Norman, sasabihan kita kaagad. Dahil wala namang kaming pasyente nung araw na yon, nakapagpahinga kami ng mahabang oras. Naging karaniwan ng mga sumunod na araw namin. May mga ingay kaming naririnig sa paligid. Pero sa kabutihang palad, wala naman napabalitang na biktima ang mga aswang. Isang umaga,
Nagpaalam si Maestro Ivo sa amin para pumunta sa barko kung saan naroon si Kuya Leon. Dahil sunod-sunod ang naging pasyente namin, hindi na ako sumama kay Maestro. Habang nanggagamot, hindi namin naiwasan ni Aling Esang ang magkwentuhan patungkol sa pag-alis ni Maestro. Aling Esang, sa palagay po ba ninyo, papayag si Kuya Leon na tumulong sa atin? Ay, malay natin. Sana nga pumayag para kahit papaano hindi tayo malagay sa alanganin. Kung kami lang kasi ni Maestro ang gagalaw baka malagay pa tayo sa alanganin. Yan nga pong iniisip ko, Aling Esang Kung hindi na lang po natin kaya ituloy ang plano natin, hindi rin po kasi natin alam kung ilang aswang ang makakalaban natin Kapag nasa kuta ka na nila, malalaman mo rin naman kung ilang aswang ang naroon. Kahit papano, matatansya mo ang bilang nila. Paano naman po ninyo malalaman ang posibleng bilang nila, Aling Esang? Kami na ang bahala ni Maestro. Kung magagawa namin kayong masundan at mamatyagan, malalaman din namin kung ilan silang lahat. Basta, huwag na lang sabihin na ipinain ka namin sa kanila, ha? Makakaasa po kayo, Aling Esang. Tayo lang po bang makakaalam patungkol sa plano natin? Tayo lang. O sige na, hintay na lang nating makauwi si Maestro. Sana makasama na niya ang albularyong tinulungan ninyo. Sana nga po, Aling Esang. Sana nga po. Kalaunan, nang maubos na naming gamutin ng mga pasyente, nagpahinga kami ni Aling Esang sa labas ng bahay. Hinintay namin ang pagdating ni Maestro, ngunit hanggang sa sumapit ang dilim ay hindi pa rin siya nakakauwi. Pareho kaming nabahala ni Aling Esang, pero sa halip na isagawa ang plano namin, minabuti pa rin naming hintayin si Maestro. Bakit kaya ang tagal ni Maestro? Akala ko nga bago dumilim nandito na siya Yun nga rin pong sabi niya, di ba, Aling Esang? Baka po may masamang nangyari sa kanya. Baka kailangan niya ng tulong natin. Ay, Diyos ko kang bata ka. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Ipagdasal na lang natin na makakauwi siya ng ligtas dito. Pero tika, parang may nakikita kong tao na naglalakad Papalapit siya rito. Baka si Maestro Ivo na po yan. Teka, huwag kang magpadalos-dalos. Hindi pa tayo nakakasiguro kung siya nga yan. Baka aswang lang yan na nagkukunwari. Hintayin na muna natin makalapit siya rito. Sige po, Aling Esang. Ayan na siya. Mukhang si Maestro nga yan. Halika, lapitan natin siya. Pero huwag tayo masyadong makampante, ha? Tara na, Norman. Habang papalapit kami sa paparating na tao, napagtanto kong siya si Maestro Ivo. Nang tuluyan nang kami makalapit sa kanya, napansin ko kagad ang dismayado niyang muka. Nagtaka pa ako kung bakit hindi niya kasama si Kuya Leon, kaya inusisa ko na siya kung ano ang nangyari sa lakad niya. Bago siya sumagot, niyaya niya kami ni Aling Esang na pumasok muna sa bahay at inihanda ang mga patalim namin. Nang nasa loob na kami, Maestro, bakit po ba hindi niyo kasama si Kuya Leon? Ano po ba nangyari? Pinuntahan ko siya sa baryo nila Ang problema, nung naroon na ako, sinabi sa akin ng mga tao na nakaalis na siya. May mga tao raw na dumating at niyaya siyang umalis. Baka po mga aswang na pala yung pumunta sa kanya. Baka kasabwat niya yung mga aswang na yun, Maestro. Hindi dapat tayo humusga na maaga. Alamin muna natin ang totoo. Ngayon din, aalis tayo at isasagawa na natin ang plano natin. Sige po, nakahanda na rin naman po ako Kahit po na 3 lang tayo, alam ko po na makakaya natin to. Mabuti kung ganyan ka, Norman. Dahil palaging buo ang loob mo. Huwag mong isipin ang mga hirap na pwede nating mapagdaanan. Mas isipin mo ang magiging bunga ng plano natin kapag nagtagumpay tayo. Tama si Esang, Norman. Magtiwala ka lang sa amin. Hindi kami papayag na masaktan ka ng mga aswang na yon. Susundan ka namin kapag kinuha ka na nila. Kapag gusto ka nilang patayin makiusap ka na lang na huwag nilang gawin yon. Pigilan mo na lang sila sa masamang balak nila. Kapag nawiwili sila, dadaling ka na nila sa kuta nila at doon na natin malalaman kung saan sila naglulungga. Sige po, Aling Esang. Nang mga panahong yon, umalis kami sa bahay. Pagkalabas pa lang namin, nakaramdam kagad ako ng kakaibang ihip ng hangin. Nang una,
Medyo kinabahan ako. Pero nang bandang huli, mas nangibabaw ang kagustuhan kong magtagumpay ang plano namin. Tahimik kaming naglakad hanggang sa makarating kami sa masukal na bahaging naghahati sa baryo namin at sa kabilang barangay. Magkunwari kang naliligaw rito sa gubat, ha? Huwag ka mag-alala. Maghahanap lang kami ni Esyang ng lugar kung saan kami magtatago. Kailangang makita namin ang halos lahat ng bahagi kung saan ka nakapwesto. Sige po, Maestro Ivo. Magkukunwari po kung hindi alam yung daan palabas sa gubat na ito. Ang misyon natin ay ang alamin kung saan nagkukuta ang mga aswang. Kailangan makumbinsi mo sila na huwag ka munang papatayin at dalhin ka nila sa kuta nila. Kapag nakaalis na kayo, palihim namin kayong susundan, Norman. Huwag ka magpapalata na meron kang kasama, ha? Baka mabulilyaso ang plano natin. Sige po, Aling Esyang. Tatandaan ko po ang mga sinabi nyo. Hindi po ako magdadala ng kahit na anong patalim? Huwag na. Kinakailangang isipin nila na mahina ka at walang laban sa kanila. Yan ang basihan ng pambibiktima ng mga aswang. Nasa ganoong kalagayan kaming tatlo nang may marinig kaming kalusko sa hindi kalayuan. May naamoy rin akong balansa na parang dugo. Kaya sinabi kong baka sila na ang hinihintay namin. Noon din, nagpaalam na sina Aling Esang at Maestro Ivo. Nung mag-isa na lang ako, nagsimula na akong maglakad saka nagkunwaring hindi alam ang daraanan ko. Ilang sandali pa, may mga nilalang na lumapit sa akin. Nakangiti sila at naglalaway pa ang iba sa kanila. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Tawagin mo na lang akong Orib. Nakikita ko ang aura mo, bata. Alam ko na isa kang albularyo. At ano naman kung isa akong albularyo? Ano po ba kailangan nyo? Bakit kayo lumapit sa akin? Napansin naming naliligaw ka. At gusto naming ituro sa iyo ang tamang daan. Halika, sumama ka sa amin. Hindi ako sasama sa inyo. Mga aswang kayo. Alam ko na magiging katulad din ako ng ibang albularyo na pinatay ninyo. Anong pinagsasasabi mo, batang albularyo? Mga mababait kami. Sa katunayan nga niyan ilang albularyo lang na iligtas namin. Sige na, sumama ka na sa amin. At kung hindi ako sasama sa inyo, ano naman ang gagawin niyo sa akin? Simple lang. Kakalad ka rin ka namin at hahayaan naming masugatan ka hanggang sa dumanak ang dugo mo sa lupa. Ano? Payag ka doon? Kung sasama naman ako, saan niyo naman ako dadalhin? Kung totoong mga mabubuting aswang kayo, sino naman ang mga masasama at nambibiktima ng mga albularyo? Napangisi ang mga aswang sa akin. Sa halip na sumagot ang nagpakilalang Orib, inutusan niya ang mga kasama niyang dakpin ako. Halos maihi ako dahil sa tindi ng kabang nararamdaman ko, kabanong. Ganun pa man, nagtiwala ako kina Maestro Ivo at Aling Esang. Alam ko na susundan nila ako kahit saan pa ako dalhin ng mga nilalang nakaharap ko. Nagkunwari akong tatakas. Kaya nagmadali rin sila sa pagdakip sa akin. Sinimulan nila akong kaladkarin, kaya nagkunwari akong nagpupumiglas ako habang sumisigaw para makahingi ng tulong. Huwag kang maingay, batang albularyo. Alam mo ba merong tutulong sa iyo rito? Huwag nakakalimutan mo, nasa loob tayo ng gubat. Pawalan niyo ako. Ano ang gusto niyong gawin sa akin? Wala naman akong kasalanan. Hindi ka namin pakakawalan. Dadalhin ka namin sa kuta. Kakailanganin ka ni Tandang Crisanto. Oh? Tandang Crisanto? Sino ba siya? Bakit niya ako kailangan? Siya ang pinuno namin. Saka mo na lang siya makikilala. Sa ngayon, kailangan mong sumama sa amin. Tara na! Hindi ako papayag na dalhin niyo ako sa kuta niyo. Patayin na lang po ninyo ako. Huwag ka nang magmatigas pa, bata. Akala mo ba makakaya mo ang lakas ko? Makapiglas ka man sa akin mahuhuli ka pa rin ng mga kasama ko. Talagang mga demonyo kayo. Kakarmain din kayo sa mga ginagawa niyong ito sa akin. Kapag may masamang nangyari sa akin, hahanapin kayo ng pamilya ko at papatayin. Nananakot ka ba, bata? Akala mo sa amin, basta mo lang na madadala sa mga salita mo? Hindi, no? Hindi ako nananakot. Kapag nalaman nilang dilukot ako ng mga katulad nyo, hahanapin nila ako. Uubusin nila ang buong angkan ninyo.
At bakit? Akala mo ba hindi kami lalaban? Handa kami makipagpatayan sa inyo. Hindi kami natatakot sa mga katulad niyong albularyo. Bahala kayo. Basta ako, binabalaan ko lang kayo sa pwedeng na mangyari. Hindi nyo alam kung ano man ang pwedeng gawin ng mga kadugo ko sa inyo. Tumahimik ka na. Hindi kami mapapalakas ng mga salita mo. Kapag nasa kuta ka na, hindi ka na rin naman makakapagsalita dahil puputulan ka na namin ng dila. Nanlamig ang buong katawan ko, Kabanong, dahil sa sinabi ng aswang. Ilang beses ko pang sinubukang magpumiglas, pero malalakas ang mga aswang na nakahawak sa akin. Patawa-tawa lang si Orib habang kinakaladkad nila ako. Habang nasa ganoong sitwasyon, pasimple akong lumingon para alamin kung nakasunod nga sina Maestro Ivo at Aling Esang. Nang wala akong napansin gumagalaw sa bandang likuran namin, nakaramdam na ako ng takot at pagkabahala. Bakit parang binuhusan ka na ng malamig na tubig dyan? Tanggap mo na ba na mamamatay ka sa kamay ng pinuno namin? Hindi. Alam ba ninyo kung anong iniisip ko? Kung paano ko kayo mapapatay kapag nakatakas ako dito? Hanggang panaginip lang yata yung sinasabi mo, bata. Mag-isa ka lang at hindi mo kami kakayanin kung nagkataon. Oo, mag-isa lang ako. Pero kakampi ko ang Diyos. Alam ko na hindi niya ako pababayaan sa ganitong mga sitwasyon. Kahit na anong gawin mo, hindi ka makakatakas. Pasalamat ka nga, dadaling ka pa namin sa kuta eh. Ang ibang albularyo sa bayang ito, pinapatay na namin kagad at itinatapon sa kung saan ang mga katawan. Kung ganon, kayo nang bibiktima ng mga albularyo rito? Talagang mga walang iya kayo, ano? Gusto lang namin tumulong sa ibang tao pero anong ginagawa nyo? Wala akong pakialam kung gusto nyong tumulong. Kami, gusto naming magpalakas. At alam mo ba kung sa paanong paraan? Sa pagkain ng sariwang karne ninyo. Lumabas kami sa gubat at dahil hindi na rin ako nagpupumiglas, hindi na rin nila ako persahang kinaladkad. Ng mga panahong yon, hindi ako sigurado kung sinusundan ako ni na Maestro Ivo at Aling Esang. Ang buong akala ko ay maglalakad ako hanggang sa makarating kami sa kuta. Pero nagulat na lang ako nang may pinisil sa bandang balikat ko si Orib. Ilang sandali pa, nakaramdam ako ng pagkahilo. Unti-unti rin akong dinalaw ng antok at tuluyan akong nakatulog. Pagkamulat ko ng mga mata ko, Kuya Leon, nandito ka? Nasaan ako? Nasaan tayo? ikaw pala yan, Norman. Nandito tayo sa kuta ng mga aswang na pinamumunuan ni Tandang Crisanto. Dinukot ka rin po nila, kuya. Kaya pala, wala ka sa bahay na tinutuluyan mo nung magpunta ron si Maestro eh. Oo, pinuntahan ako ng isang aswang na nagpakilalang Orib. Nung una, akala ko magpapagamot lang siya eh. Nagulat na lang ako nung bagbanta siyang papatay niya ang lahat ng tao sa baryo kapag hindi raw ako sumama sa kanila. Dinukot din po nila ako eh. Pero sa palagay ko po, naisagawa ko ang unang bahagi ng plano namin. Paano mo naman nasabi yan, Norman? Bakit? Nalaman ba ni na Maestro kung saan ka dinala ng mga aswang? Natuntun na ba nila ang kutang ito? Sa tingin ko po, oo. Nung nasa gubat kami kanina, sinabi nila na mamatsagan nila ang mga aswang na papalapit. Nangako rin sila susundan nila kami para matuntun nila to. Nasaan na sila? Baka mahuli sila sa pagdating. Bakit? Ano po bang gagawin nila sa atin? Sinabi po kasi ni Orib sa akin na gagamitin daw ako para mas maging malakas ang Supremo. Ang mga walang iya. Hindi na sila nakontento sa pambibiktima ng mga albularyo. Pati mga bata at baguhan, pinapatos pa nila. Sa palagay po ninyo, kuya, makakatakas pa po kaya tayo rito? Natatakot po ako sa posibleng mangyari. Huwag kang matakot. Kailangan maging buo ang loob natin habang nandito tayo. Kapag nakatsyempo tayo, lalabanan natin sila. Nandito man o wala ang mga kasamahan mong albularyo. Sige po, may tiwala naman po ako sa inyo eh. At may tiwala rin ako kina Maestro Ivo. Alam ko po na gagawa sila ng paraan para makapasok dito. Sana nga, makapasok sila rito bago pa man tayo makagawa ng hakbang. Kanina nung dumating ako rito, marami ang mga aswang na nandito eh. Malamang, mahihirapan tayo kung dalawa lang tayo ang lalaban sa kanila. Teka, may paparating po dito kuya. Nagbabaga po mga mata nila. Mga 3 po sila. Mga aswang ang mga yan. Magkunwari ka natutulog, bilis.
at ako nang bahalang kumausap sa kanila. Sige po, Kuya Leon. Nagkunwari akong natutulog noon, Kabanong. Nang marinig ko ang mga yabag na papalapit sa kulungan namin, tinalasan ko ang pandinig ko. Napalunok pa ako ng laway at tahimik na nagdasal na sana natuntunan ni na Maestro Ivo at Aling Esang ang kuta ni Natandang Crisanto. Ilang sandali pa, nagsalita ang isang aswang at naalala ko kagad kung sino siya. Bagtog ka raw sa lugar ninyo. Kung talagang mahusay kang albularyo, bakit hindi mo iligtas ang sarili mo? Hindi ko kailangang iligtas ang sarili ko at ang batang ito. Alam ko na darating ang mga sugo ng Diyos at natitiyak kong ililigtas nila kami. Nagpapatawa ka ba? Hindi ka nga nakaligtas nung dakping ka namin, hindi ba? Anong kahibangan niyang pinagsasabi mo? Hindi mo lang alam kung anong kaya kong gawin, aswang. Kung gusto mo, tatawagin ko yung antok ninyo. Makakaya ko kayong patulugin. Sige, hinahamo kita. Gamitin mo ang kakayahan mo. Ano akala mo? Matatakot kami? Hindi! Isa ka lang pipitsuging albularyo. Kung yan talaga ang gusto nyo, sige. Patutunayan ko sa inyo na kaya ko kayong patulugin. Aba, ano yung inuusal mo? Parang karaniwang dasal lang naman yan Walang epekto sa amin yan. Sige lang, magpakasaya kayong tatlo at tingnan natin kung ano mangyayari maya-maya. Aba, ano ang... bakit parang inaantok ako? Bakit hindi ko mapigilan ang sarili ko? Yan ang sinasabi ko. Naging kampante kayo eh. Norman, tulog na sila. Bumangon ka na riyan. Tatakas tayo rito. Sige po. Pero paano niyo po nagawa yan? Bakit tatlo po talaga sila ang natumba sa lupa at nakatulog? Inorasyonan ko lang sila ng pampaantok. Hindi ko alam na makakatulog pala talaga sila kagad. Tara na, buksan na natin ang kulungan ito. Aalis tayo rito. Paano po sina Maestro Ivo at Aling Esang? Baka po magkasalisihan tayo. Hindi yan. Kapag nakalis tayo rito, sila kagad ang una nating hahanapin. O sige po, kailangan po na mahanap natin sila. Baka po ano pang mangyari sa kanilang dalawa eh. Lumapit kami ni Kuya Leon sa pintuan ng kulungan. Sinubukan namin buksan yon. At nang hindi namin magawa, nagpasya kaming gumamit ng lakas. Tinulungan ko siya sa pagsira ng pinto hanggang sa tuluyan naming masira yon. Agad kaming lumabas sa kulungan saka nilapitan ng tatlong aswang na nakaandusay sa lupa. Kuya, baka po magising sila ng biglaan. Sigurado na magsusumbong sila sa iba nilang kasama. Yan ang hindi natin papayagan. Sandali, merong itakang isa sa kanila. Kukunin ko yan at gagamitin para patayin sila. Kailangan hindi malaman ni Natandang Crisanto na nakatakas tayo rito. Sige po kuya, kayo pong bahala. Magmamatsyag na lang po ako sa paligid para malaman ko po kaagad kung may mga aswang napapalapit rito. Oo, mas mabuti pa nga, Norman. Sige na. Baka magising pa ang tatlong demonyong ito. Hindi natin sila bibigyan ng pagkakataon para mabuhay pa. Sige po. Ang isa sa kanila ang siyang dumukot sa akin eh. Unahin na lang po ninyo siya. Ori po ang pangalan niya eh. Yan din ang dumukot sa akin eh. O sige, kailangan mapatay siya para wala nang iba pang madudukot. Nilapitan ni Kuya Leon ng mga aswang. Nang bahagyang gumalaw ang mga yon, kinuha ni Kuya Leon ng itak saka walang pagdadalawang isip na tinaga ang dalawang aswang. Nung akmang tatagay na sana niya si Orib, biglang iminulat ng aswang ang kanyang mga mata. Agad siyang napaupo at sinubukan niyang agawin ng itak kay Kuya Leon. Subalit, bago pa man niya magawa ang kanyang pinaplano, tinabig na ni Kuya ang kamay niya. Nataga ni Kuya ang aswang sa liig, pero hindi ito napuruhan. Ano akala mo? Maisan mo ako? Mahirapan ka muna bago mo ako matuluyan. Hindi ako papayag na ang katulad mo lang ang papatay sa akin. Nagising ka man bago kita patayin. Wala ka na magagawa pa. Patay na mga kasama mo rito at mag-isa ka na lang. Ngayon, ano ang gagawin mo, ha? Ikaw ang isusunod ko, albularyo. Hindi ako papayag na mamamatay ako sa mga kamay mo. Wala ka na magagawa pa. Nakasulat na sa bituin ng kamatayan mo. At hindi mo na ito matatakasan pa. Ha! Diyan ka nagkakamali. Kung mamamatay man ako ngayon, pahihirapan mo na kita. Napaangil si Orib at agad na sinunggaban si Kuya Leon. Hindi naman nagpatinag si Kuya.
Tinaga niya sa tagiliran ng aswang. Aagawin pa sana ni Orib ang itak niya, pero itinulak na siya ni Kuya Leon. Bago pa man bumagsak ang nilalang na yon, tinundayan muna siya ng taga ni Kuya Leon sa iba't ibang parte ng katawan niya. Napahinto ang kasama kong albularyo nang bumagtak sa lupa ang aswang. Nang mapansin kong gumagalaw pa si Orib, agad kong itinuro yon kay Kuya Leon. Ibinaling niya ang pansin niya sa aswang at minabuting tuluyan na itong patayin. Yan ang nababagay sa mga nilalang na walang ginawa kundi ang maging perwisyo sa kapwa nila. Oo nga po kuya, ang akala ko nga makakapanlaban talaga siya sa iyo eh. Kung makapagsalita siya kanina parang ang angas niya. Ang pagkakamali niya, minaliit niya ang kakayahan ko. Kahit na pampantok lang yung inusal kong dasal kanina, alam ko na may iba pang epekto yun sa mga katulad nila mga masasamang nilalang. Ano na pong susunod na gagawin natin kuya? Aalis na tayo sa lugar nito. Kailangan makatakas tayo bago pa malaman ni Supremong nangyari. Sige po. Baka po sakaling makita natin sina maestro dito. Oo. At kung hindi man natin sila makita rito, ihatid na lang kita sa bahay nyo. Sigurado naman na babalik din sila kaagad dun eh. Sige po kuya, mas mabuti pa nga po. Ay teka, Kuya Leon, may mga papalapit dito. Marami po sila. Baka hindi natin sila kayanin. Hindi ito maaari. Tara, doon tayo sa bandang likuran ng kulungan dumaan. Baka sakaling wala mga aswang doon. Sige po kuya. Nagmamadali kami ni Kuya Leon hanggang sa makarating kami sa bandang likod ng kulungan. Akmang tatakbo na sana kami ni Kuya Leon nang may makita kami mga nagbabagang mga mata na papalapit sa amin. Napalunok ako ng laway ko nang malamang mga aswang na yon. Halos manginig ang buong katawan ko dahil sa biglang takot na naramdaman ko. Kaya napahawak ako palapit kay Kuya Leon. Kahit saan tayo magpunta may mga aswang. Sigurado po na alam na rin nilang nakatakas tayo. Nakatiwangwang po ang mga kulungan at nakaandusay na mga bangkay ng aswang eh. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Hindi kita pababayaan. Alam kong darating ang panahong ito. Ano pong gagawin natin kuya? Tara, sugurin natin ang mga aswang na papalapit sa atin. Mas kakaunti sila kaysa sa grupo na papalapit sa harapan ng kulungan eh. Oh, itong itak. Ikaw nang humawak nito. Ano naman pong gagamitin yung panlaban sa kanila? Ayun, may kawayang matulis ang dulo. Yun na lang ang gagamitin ko. Sigurado po kayo kuya? Oo Norman, wala na rin tayong oras. Kailangan natin magmadali. Hindi rin natin alam kung darating dito sina Maestro Ivo. Baka nga may masamang nangyari na sa kanila. Kuya naman, wag naman po sana. Kapag po may hindi magandang nangyari sa kanila, mag-isa na lang po ako mamumuhay eh. Wala na rin akong pamilya. Sige lang, kung ano man ang mangyayari, nakahanda akong tumulong sa'yo. Tara na, bilisan natin para makaalis kagad tayo rito. Pumesto ka na lang sa likuran ko para hindi ka pagtuunan ng pansin ng mga nilalang na yon. Napatango ko sa sinabi ni Kuya Leon. Kinuha niya ang kawayang may matulis at sinenyasan ako na susugod na kami. Katulad ng napag-usapan namin, nauna siya at ako naman nasa bandang likuran lang niya. Patakbo kaming lumapit sa mga aswang. At nang akmang aatake rin sa amin ang mga nilalang na yon, nagulat kami nang may marinig kaming mga sigaw. Iginala namin ang paningin namin sa paligid. At nakita naming may iilang kubo roon na nasusunog. Sa halip na atakihin kami ng mga aswang, tumakbo sila papunta sa kanilang mga kasama. Ano po kaya nangyari? Bakit kaya nasunog ang ilang kubo nila, kuya? Hindi ko alam, pero malakas ang kutob ko na may mga sumugod dito. Yan ang rason kung bakit ibinaling ng mga aswang ang pansin nila sa mga yun. Baka nga po sina Maestro Ivo at Aling Esang na yun Sigurado po na magkakaroon ng labanan sa pagitan nila at ng mga aswang. Kailangan po nila ng tulong natin. Sige, tara. Aalamin natin kung anong nangyayari. Kung sila man yung dumating, tutulungan natin sila para mapuksa ang mga aswang na ito. Kailangan din nating mahuli si Tandang Crisanto. Sige po, kuya. Ayun, mukhang sumugod na yung mga aswang. Sina Maestro nga po yun, sigurado. Sa bandang likuran lang nila tayo susugod. Maganda ka na lang. At bantayin mo rin ang likod ko Ako nang bahalang humarap sa kanila. Pero gusto ko rin pong tumulong sa inyo eh. Basta, mas importante ang kaligtasan mo. Kahit sina Maestro, yan din ang uunahin nila. Sundin mo na lang ako para walang masamang mangyari sa'yo.
Sige po, Kuya Leon. O tara na, kailangan hindi nila mapansin ang paglapit natin sa kanila. Napatango ako kay Kuya Leon. Nang marinig ko ang boses ni Maestro Ivo na sumisigaw, napagtanto kong sila nga ni Aling Esang ang sumugod at sumunog ng kubong naroon. Nang makalapit na kami sa kanila, nakita namin ang mga aswang na nakapaligid sa kanila. Nandilat naman ang mga mata ni Maestro Ivo nang makita kong kasama si Kuya Leon. Salitan kong tiningnan ang mga aswang hanggang sa makita ko ang isang nilalang na parang nire-respeto ng lahat. Ang aswang na tinitingnan mo ay si Tandang Crisanto. Siyang tinaguri ang pinuno nila. Hindi lamang dito sa baryo nyo, kung hindi, pati na sa kabilang bayan. Kung ganun po, siya ang nag-utos kay Orib na dukutin tayo. Ano kaya posibleng motibo niya? Yan ang hindi ko alam. Pero kung ang mga albularyo nga ang binibiktima nila, malamang meron siyang mas malalim na dahilan. Kung ganun po, dapat pala talaga siyang mamatay. Oo, kaya nga tinutulungan natin ang maestro mo eh. Hindi natin hahayaan ang mga aswang na ito na magtagumpay sa binabalak nila. Sige na, mas mabuti nang harap-harapan natin silang labanan. Tara na! Pagkatapos magwika ni Kuya Leon, tuluyan siyang lumapit sa kinaroroonan ni ng maestro. Dulot ng pangamba ko na baka sa akin ibaling ng mga aswang ang atensyon, nagpa siya akong lumapit na rin sa kanila. Kumakbang ako hanggang sa makalapit na ako kay Maestro Ivo. Dahil nagsimula ng maging mas agresibo ang mga aswang na kaharap namin, hindi na kami nakapag-usap. Minabuti naming ituon na muna ang pansin sa mga nilalang hanggang sa iilang aswang na lang ang nakatayo. Hinarap sila ni Kuya Leon at Aling Esang. Kaya nagkaroon kami ng maikling panahon ni Maestro para makapag-usap kami kahit na papaano. Mabuti naman at ligtas ka, Norman. Ang buong akala ko hindi ka na namin maabutan ng buhay eh. Ay teka, paano pala kayo nagkasama ni Leon? Nung dinukot po ko ng mga aswang, nawalan po ako ng malay. Nang iminulat ko yung mga mata ko, nasa loob na ako ng kulungan. Nagkataon, magkasama kami ni Kuya Leon. Dinukot din po pala siya ng mga aswang. Talagang napakademonyo nila. Mabuti na lang at hindi nila kayo itinulad sa ibang albularyo na biniktima nila, na pinatay nila. Yun nga rin po ang pinagtataka ko, Maestro eh. Bakit kaya katulad ko, hindi rin nila pinatay si Kuya Leon? Ano kaya ang dahilan nila? Ewan ko, Norman. Pero kung ano man yan, sigurado na may masama silang binabalak. Baka may iba pang pinaplanong pinuno nilang yan. Pamilyar po ba kayo sa aswang na yan, Maestro? Para kasing pamilyar siya kay Kuya Leon eh. Hindi ako gaanong sigurado. Pero siguro, baka nakakalaban ko na rin siya dati. Kung saan o kung kailan, yan ang isa sa mga bagay na hindi ko na rin matandaan. Maestro, mukha pong nalalagay si Aling Esang at Kuya Leon sa alanganin, no? Parang mas naging mabagsik na po yung mga aswang. Sige, kakaunti na lang sila. Mas maigi kung pumwesto ka na lang dyan sa tabi at tatapusin na muna namin ito para makaalis na tayo rito. Sige po, Maestro Ivo. Mag-ingat po kayong tatlo, ha? Ang mga aswang na yan ang kailangan mag-ingat sa amin. Hindi nila alam kung sino ang binabangga nila. Naganap nga ako na mapupwestuhan kung saan. Kahit na hindi ako madaling makita ng mga aswang, naririnig ko pa rin ang kanilang mga usapan. Ilang sandali lang na makita ng ilang aswang ang papalapit na si Maestro Ivo, umatake rin sila sa guru ko. Sinalubong sila ni Maestro. At kahit na ilang beses pa silang umilag, kalaunan, nagawa silang masugatan ng itak. Pagkabagsak ng mga aswang, tinaga sila sa leeg ni Maestro para masigurong hindi na mabubuhay pa ang mga yon. Dahil si Tandang Crisanto na lang ang natitira ron, pinaligiran nila siya. Ikaw pala kinikilalang supremo ng mga aswang. Nagkatagpo rin tayo sa wakas. Anong pakay mo? Bakit mo pinapatay ang mga albularyo rito sa lugar namin? Mukhang hindi po siya sasagot sa inyo, Maestro. Hay aswang, sumagot ka! Kung hindi, puputulan kita ng dila. Huwag mo akong tinatakot, maangas na ali. Kung sino man kayo, wala akong pakialam sa inyo. Nandito ako para ubusin ang mga katulad ninyo. At ano naman ang karapatan mo para gawin yan? Sino nagutos sa iyo at sa mga alagad mo para tugisin at patayin ang mga katulad namin? Hindi na mahalaga kung anong karapatan ko para gawin yan. Sinusunod ko lang ang utos sa akin na mas nakatataas kesa sa akin. Sa Panginoon ko, medyo matagal ko na siyang hindi nakita. Pero ngayon, huwag ka na magdahilan pa, aswang. Hindi namin tatanggapin ang kung ano man ang paliwanag mo.
Kung nandito ka para ubusin ang mga albularyo, nandito rin kami para lipulin ang mga katulad mo. Kahit na mapapatay niyo ako, para lang din ninyong sinindihan ang kandilang susunog sa inyo. Mas magiging mabagsik ang mga aswang. At baka hindi niyo alam, nandito lang pala sa paligid natin ang tinutukoy kong mas nakatataas sa akin. Hindi na importante yon. Ang mahalaga sa ngayon, mapuksa namin ang grupo ninyo. Kayo ang perwisyo rito eh. Pati ako, muntikan pa ninyong idamay sa kahayupan nyo. At anong akala mo? Kasing linis ka ng mga santo. Bakit hindi mo itanong sa sarili mo yan? Tignan nyo mga namatay na kasamahan ko. Mga wala kayong awa. Hindi pa ninyo alam ang buong katotohanan. At ano naman ang katotohanan ng sinasabi mo? May mas totoo pa ba sa ginagawa ninyo? Marami na kayong biniktima ah. Hindi na namin papayagan na pati kami mabiktima ninyo. Magsasalita pa sana si Tandang Crisanto pero sinunggaban siya ni Kuya Leon. Nakipagpambuno sila sa isa't isa. Pero dahil mas malakas ang aswang, bagyang nalagay sa alanganin si Kuya. Nakita yun ni Maestro Ivo kaya umakbang siya para tulungan ng dayong albularyo. Nang makita ni Tandang Crisanto ang naging aksyon ni Maestro, buong lakas niyang ibinalibag si Kuya Leon. Namangha pa ako nang makita na nagawang ibalansi ni Kuya ang katawan niya. Lumapit din si Aling Esay kay Tandang Crisanto at pinagtulungan nila ni Maestro ang aswang. Nang mapalingon sa akin si Kuya Leon, humakbang ako palapit sa kanya. Kahit na nagawa kong ibalibag ng aswang na yan, hindi pa rin niya makakaya si na Maestro Ivo. Nagkataon lang na alangan niya ng sitwasyon ko eh. Kaya nga po kuya, nakita ko nga po ang ginawa niya sa inyo eh. Mabuti na lang po, naibalasin niyo ang katawan niyo. Kung nagkataon, baka nabalian po kayo ng buto. Oo nga eh, kung medyo kulang lang ako sa ensayo, baka masama na ang naging bagsak ko sa lupa. Teka, kailangan ko munang tulungan si na Maestro Ivo. Sandali, oo nga po kuya. Kahit nang dalawa na sila ni Aling Esang, parang hindi pa rin nila kaya ang aswang ha. Hindi ako papayag na tayo ang malalagay sa alanganin. Kahit pa na siya ang supremo ng mga aswang, meron din siyang kahinaan. At yan ang aalamin ko. Ano pong gagawin nyo? Baka po umalis kayo ha. Tuluyang magtatagumpay si Tandang Crisanto. Hindi maaari. Kapag nagtagumpay siya, kawawa ang mga tao dito sa kabaryuhan. Hindi lang mga albularyo ang bibiktimahin nila. Pati na rin ang mga karaniwang tao dito sa lugar nyo. Pareho kaming natigilan nang marinig namin ang pag-ungol ni na Maestro Ivo. Agad naming ibinaling ang pansin namin sa aswang at nakita naming sinasakal niya ang dalawa. Napasigaw naman si Kuya Leon at tumakbang siya para sumugod sa kinaroroonan nila. Napangisi naman si Tandang Crisanto at binitiwan niya sina Maestro. Sa isang pag-isap ng mga mata niya, sumugod siya kay Kuya Leon na animoy nananabik na mapatay ang dayong albularyo. Nang makalapit na siya kay Kuya, nagsimula silang makipagbuno sa isa't isa habang nagbabangayan. Anong akala mo? Papayag ako na tuluyan kayo magtagumpay? Kung iniisip nyo na tuluyan nyo ako masasakop, diyan kayo nagkakamali. Ano yung pinagsasabi mo, aswang? Naiibang ka na ba? Anong akala mo? Papayag ako na maghari ang katulad nyo? Hindi! Ngayong alam ko na at malinaw na sa akin ang lahat kung bakit nyo kami ginaganito. Gusto nyong gamitin kami laban sa mga kaaway ninyo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Baka may salti ka lang talaga. Kaya kung ano-ano mga pinagsasabi mo. Alam kong hindi pa alam ng mga kasama mo ang totoo. Pero ngayong nasa ganito na akong sitwasyon, nakahanda akong isiwalat ang katotohanan. Ginamit nyo lang kami. Hindi nyo pinatay ang iilan sa amin para maging kauri ninyo. Nakakatawa ang mga salita mo, Tandang Crisanto. Sino maniniwala sa'yo? Lahat kami rito mga albularyo. Samantalang ikaw, isang aswang. Kayong tatlo, makinig kayo. Hindi dapat kayo magtiwala sa... Talagang napakademonyo mo. Gusto mo pa talaga akong sirain sa kanila ha? Ang dapat sa'yo ay sakalin hanggang sa mamatay. Napanganga si Tandang Crisanto habang sinasakal ni Kuya Leon. Noon din, lumapit sa kanila si Maestro at inusisa si Kuya patungkol sa sinasabi ng aswang. Napailing naman si Kuya at nagwika siyang gusto lang ng aswang na kalaban namin na magkagulo kami para magkaroon yun ng pagkakataong makatakas.
Sinusubukan pang magsalita ni Tandang Crisanto ngunit kalaunan nagabol siya ng hininga. Nandilat ng husto ang mga mata at hindi na nakagalaw pa. Upang makasiguradong hindi na mabubuhay pa ang aswang, hiniram niya ang itak ni Maestro at ginilitan ang nilalang sa leeg. Hindi ko maintindihan. Bakit parang matagal ka nang kilala ng aswang na yan? Paano nangyari yung gayong bagong salta ka lang naman sa lugar namin? Hindi ko nga rin po alam, Maestro. Baka po gusto lang niya talagang sirain ang imahe ko. Hindi lang sa inyong tatlo, kung hindi pati na sa ibang tao. Yan din ang naiisip ko eh. Nakikita ko sa kanya mga mata ang galit. At posible na yon ang rason kung bakit gusto niyang mamatay ang lahat ng mga albularyo rito. Malamang nga po. Baka po balak niyang isaling sa iba ang kasalanang sila ang gumawa. Sa paraang yon, magiging malaya siyang gawin ang kung anumang pansariling interes niya. Pero ano naman kaya ang pinag-ugatan ng lahat ng ito? Sigurado na meron din siyang dahilan. Yun nga lang, hindi natin malalaman. Dahil patay na siya eh. Pasensya na po kayo. Nadala lang po ako ng takot na baka kung hindi ko siya papatayin, baka maisahan pa niya tayo. Malakas si Tandang Crisanto at kung hahayaan ko siyang mabuhay, baka mabaliktad pa ang sitwasyon natin. Huwag ka mag-alala, Leon. Naiintindihan kita. Katulad mo, mga albularyo rin kami at ayaw rin namin matulad sa mga manggagamot na pinatay nila. Kung ano man ang rason nila, hindi na mahalaga yon. Ang importante sa ngayon, patay na si Tandang Crisanto. Kaya nga po magiging tahimik na ang lugar ninyo at makakabalik na ako sa pinanggalingan ko ng walang pangamba. Tama lang din naman ang ginawa mong pagpatay sa pinunong aswang na yon. Saka, salamat din pala at hindi mo pinabayaan si Norman. Nag-aalala kami sa kanya ng husto. Walang anuman po. Talaga pong hindi ko siya pababayaan. Iniligtas nila ako ni Maestro Ivo nung hinahabol ako ng mga aswang Habang buhay ko pong tatanawin bilang utang na loob yun. Napangiti ako dahil sa sinabi ni Kuya Leon. Habang nakikipagkwentuhan sa kanya, nagkaroon ako ng kakaibang kutob. Hindi ko na lang matukoy kung ano, pero lumakas ang kabog ng dibdib ko. At nakaramdam ako ng kakaibang takot na mga panahong yon, Kabanong. Para mawala yun sa isipan ko, lumapit na ako sa kanila at sinabihan silang siguraduhin na muna namin patay na ang mga aswang doon. Mabuti ang naisip mo, Norman. Kinakailangan walang natitirang buhay sa kanila. Kung nagkataon, baka balikan pa nila tayo at isa-isahin. Sunugin niyo ang mga bangkay nila. Ako na pong gagawa niyan, Maestro. Ako ang pinakamalakas na lalaki rito sa atin Ako na, para mas mabilis matapos ang pagliligpit sa bangkay nila. Mas mabuti po siguro kung tulungan ko na siya, Maestro. Para naman makalis po kagad tayo dito. Ngayong nagtagumpay na tayo sa pagpatay sa mga aswang na yan, wala na tayong magiging pangamba pa. Sana wala na nga. Ayaw kong mangyari sa atin o sa ibang tao ang naging karanasan ng mga naging biktima ng mga nilalang na minsang nagkuta rito. Nang mga sandaling yon, nagmamadaling umalis sina Aling Esang at Kuya Leon. Habang sinusundan ko sila ng tingin, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Ganun pa man, sinikap kong ibaling na lang sa ibang bagay ang pansin ko. Naglakad-lakad kami ni Maestro Ivo habang nakikiramdam sa paligid. Hanggang sa may nakita na kaming malaking apoy sa hindi kalayuan. Sigurado na sinisimulan na nilang sunugin ang mga bangkay ng aswang. Makatitiyak na tayo na wala na mga aswang. Ubus na ang tauhan ni Tandang Crisanto. Napatay na rin natin ang leader nila. Oo nga po, Maestro. Inakala ko nga na magiging katapusan na namin ni Kuya Leon Mabuti na lang po talaga dumating kayo ni Aling Esang. Nasundan ka naman namin talaga. Kaso, hindi kami makalapit ng gusto sa iyo kasi baka kasi hindi pa kami nakakarating dito sa kuta nila malaman na nila ang presensya namin. Sa bagay po, kung nagkataon na nakita kagad nila kayo, baka maalarma din po at malaman ng ibang aswang na nakasunod kayo Baka po pinatay rin nila ako kahit hindi pa kami nakakarating sa pinagkukutaan nila. Yan din ang iniisip namin, Norman. Gusto nga sana ni Esang kanina na sugurin na mga aswang kaso pinipigilan ko siya. Maestro, sa palagay po ba ninyo, ano pong kahulugan ng mga sinabi ni Tandang Crisanto?
Para po kasing may gusto siyang sabihin kanina eh. Para sa akin, dala lang yun ng matinding galit niya. Saka alanganin na siya eh. Malamang gusto niyang mawala sa focus si Leon kanina. Siguro nga po, Maestro. Ang importante sa ngayon, tapos na ang laban natin. Hindi na sila makakapambiktima ng mga albularyo. Ang grupo lang naman ni Tandang Crisanto ang may lakas ng loob na gawin yan. Diyan kasi sila kumukuha ng lakas nila. Mabuti nga po, wala na sila. Magiging tahimik na ang kabaryuhan dito sa atin. Yan din ang iniisip ko. Ay teka, bakit kaya ang tagal nilang dalawa? Nangangamoy sulog na sa paligid Dapat nakabalik na sila rito. Baka naman po, balak nilang hintayin na matupok talaga ang bangkay ng mga aswang. May ilang katawan pa na mga nandito eh. Ano po kaya kung pagtulungan nating dalhin ng mga ito ron, Maestro? Pwede rin. Para naman alam natin kung ano na nangyayari ron at kung anong rason kung bakit naantala silang dalawa. Sige po, Maestro. Gawin na po natin. Sige na. Para hindi gaanong mabigat sa iyo pagtulungan na lang natin ang katawan ng isang aswang. Ikaw na ang nasa paanan at ako naman ang bahala sa ulunan. Masusunod po, Maestro. Akmang pagtutulungan na sana namin ni Maestro ang unang bangkay na napagkasunduan naming buhatin nang pareho kaming natigilan. May narinig kaming mga pag-ungol at angil na animoy merong naglalaban. Napatitig ako kay Maestro at ang makita kong nabahala siya, sinabihan ko siyang puntahan na lang muna namin ang pinanggagalingan ng ingay at alamin kung ano ang nangyayari. Pumayag naman siya, kaya iniwan na namin ang bangkay ng aswang at matakbong nagpunta sa pinagmumula ng ingay. Wala naman sina Esang at Leon dito Kung gusto nilang makita at bantayan ang sinusunog nila, dapat pumesto lang sila malapit dito. Oo nga po, Maestro. Bakit kaya wala man lang sila dito? Ano kaya nangyari? Hindi maganda ang kutob ko, Norman. Baka may hindi magandang nangyari sa kanila. Baka may natitira pa palang aswang at inatake sila. Sa bandang unahan po, Maestro. May naririnig po kong kaliskos at ungol sa banda ron. Baka po sina Aling Esang na po yun at Kuya Leon. Diyos ko naman, huwag naman sana mangyari ang iniisip ko. Baka napano na silang dalawa. Tara Norman, lapitan natin ang bahaging yon. Ihanda mo na rin ang hawak mong itak. Baka may iba pang nilalang na nakaantabay sa paligid Sige po, Maestro. Tayo na po. Iba rin po kasi ang pakiramdam ko Marahan naming nilapitan ni Maestro Ivo ang bahagi kung saan merong kumakaluskos. Walang ano-ano, panandalian kaming natigilan nang makita naming tumayo si Aling Esang. Naliligo na siya ng dugo, punit ang damit, at may mga sugat sa braso at tiyan niya. Sisigaw na sana kami para tawagin siya pero bigla ring napatayo si Kuya Leon. Hindi! Ano nangyayari kay Leon? Bakit nagbabaga mga mata niya? Naglalangis din ang balat niya at halos mapuno na rin siya ng balahibo. Hindi po kaya naging isa siyang aswang, Maestro? Baka po nahawaan siya? Hindi. Malakas ang kutob ko na matagal na siyang naging aswang. Sigurado na may kinalaman siya sa nangyari ito. Baka sinadya niyang magpadukot kunwari para hindi tayo makapag-isip ng masama sa kanya. Siguro nga po, Maestro. Baka po matagal na rin niyang pinaplano to. Hayop siya. Nagtiwala ako sa kanya. Ang buong akala ko isa nga siyang totoong albularyo na nangangailangan ng tulong natin dati. Yung pala, isa rin siya sa mga kalaban na dapat nating tutukan. Ano naman po ang rason niya, Maestro? Yan ang hindi ko alam. Tara, lapitan natin sila at nang matulungan natin si Esang. Sige po. Teka, tingnan din po ninyo si Aling Esang, Maestro. Bakit naman? Bigla kasi siyang nagbago. Naging isa rin po siyang aswang. Ha? Anong ibig sabihin nito? Ngayon pareho na pala silang aswang. Hindi ko alam kung sino sa kanilang kaaway at kung sino ang kakampi natin. Umakbang pa kami palapit doon ni Maestro. Makalipas ang ilang sandali, muli silang nakipagbunong sa isa't isa. Halos hindi ako makapaniwala sa taglay na bilis nilang dalawa. Nagagawa nilang ilagan ng atake ng bawat isa hanggang sa maibabawan ni Kuya Leon si Aling Esang. Sinisikap naman ng alay na makapiglas mula sa ganoong sitwasyon pero mas naging malakas si Kuya Leon. Sa hindi namin inaasahan, ibinalibag niya si Aling Esang at tumilapon ng alay malapit namin. Napangisi naman si Kuya Leon nang makita kami at agad na naghanda sa pag-atake. Ano nangyari, Esang? Bakit kayo natake ni Leon? Isa pala siyang aswang?
Maestro, parang wala pa po siya sa sarili niya. Nakatitig lang po siya sa kawalan, oh. Sige lang, bantayan mo muna siya. Haharapin ko muna si Leon. Baka kasi makatakas siya eh. Kailangan malaman ko kung anong nangyari sa kanya. Sige po, Lolo. Mag-ingat po kayo kay Kuya Leon, ha. Baka po kasi mapalo kayo, eh. Huwag ka mag-alala, Norman. Makakaya ko naman siyang labanan eh. Kahit na mahina ako, mas lamang pa rin ako sa karanasan kaysa sa kanya. Sige po, Maestro. Sinundan ko ng tingin si Maestro Ivo habang papalapit siya kay Kuya Leon. Nang makita naman ng albularyong naging aswang siya, mas lumapad ang ngiti niya. Agad siyang umatake. Kaya nagpambuno silang dalawa. Ilang beses din sinubukang agawin ni Kuya Leon ng kanyang itak, pero hindi niya nagagawa. Nasa kalagitnaan ako ng pag-antabay sa susunod na mangyayari nang marinig ko ang pag-ungol ni Aling Esang. Nakita ko siyang napalingon kay Maestro Ivo at kay Kuya Leon, kaya sinubukan ko siyang kausapin. Aling Esang, kung nangyari, bakit po kayo naglaban ni Kuya Leon? Saka, bakit po kayo naging aswang? Ang Leon na yan, siya pala ang may pakana ng lahat ng nangyayaring ito. Isa sa mataas na uri ng aswang. Hindi rin niya pinapatay ang mga albularyo. Pinapalitan lang niya ang katawan nila. Po, sinabi po niya yan sa inyo? Kung ganun, ang mga aswang na nakakalaban natin kanina, posible na sila ang totoong albularyo. Tama ka, Norman. Mga albularyo sila na ginawang aswang ni Leon. Kinokontrol niya sila. At nang malaman niya ang plano natin, naganap siya ng paraan para mabitag tayo. Ang buong akala ko po mabait siya. May tinatago din pala siyang sungay. Makasama po kaming nakulong eh. At nagawa pa nga niya akong tulungan para makatakas. Malamang, palabas lang niya ang lahat ng yan. Kaya niya napapatay yung mga aswang dahil mga albularyo pala yon. Alam kasi niya na madali nating malalaman kung may kinalaman siya dahil dayo lang siya rito. Teka, kayo po, bakit po kayo naging aswang? Mukhang hindi po alam ni Maestro Ivo ang patungkol dyan, ha? Oo, Norman, may dugo akong aswang. Dahil sa peligrong hatid dati ng mga manunugi sa amin, naghanap ng solusyon ng ama ko para hindi kami madaling makilala ng mga albularyo. Iisipin nila na mga pangkaraniwang tao lamang kami. Ganun po ba? Kaya pala pati si Maestro, hindi rin nalaman ang pagiging aswang nyo eh. Pero ngayong nalagay tayo sa alanganin dahil sa pagtatraidor ni Leon. Wala nang taysay kung itatago ko pa ang totoo kong pagkatao. Gagamitin ko ang pagiging aswang ko para mapatay si Leon. Nang banggitin ni Aling Esang ang pangalan ni Kuya Leon, agad kong ibinaling ang pansin ko sa kanila ni Maestro. Nabahala ako nang marinig ko ang sigaw niya. Napalingon din sa kanila si Aling Esang at napaangil nang makitang alanganin ng sitwasyon ni Maestro. Bago pa man ako nakapagsalita, pumatake na siya sa dalawang naglalaban. Pagkalapit ni Aling Esang sa kanila, inatake niya si Kuya Leon. Nabitiwan naman ng albularyong aswang si Maestro. Dahil nawala ng balanse ang guro namin, nagmadali akong lumapit sa kanya para alalayan siyang makatayo. Maestro, ayos lang po ba kayo? Wala po bang masakit sa katawan nyo? Wala naman. Ang hayop na Leon na yan. Medyo malakas pala siya kaysa sa inaasahan ko. Akala ko nga po, kakampi natin siya eh. Hindi ko inakalang siya po palang dahilan sa mga nangyayaring ito. Kung ano man ang dahilan niya, kailangan pa rin niyang pagbayaran ng ginawa niyang ito. Siya at ang iba pang may pakana sa lahat ng gulo na ito. Sa tingin po ba ninyo, meron po pa siyang ibang kasama, Maestro? Hindi ako 100% sigurado. Pero hindi naman siya siguro gagalaw ng walang inaasahang kasama. Pwera na lang kung malakas talaga ang loob niya. Oo nga po, Maestro. Teka, si Aling Esang po. Walang yang aswang na yan. Sandali, dito ka lang at tutulungan ko muna si Esang. Hindi ako papayag na merong isa sa atin na mamamatay. Pagkasabi ni Maestro, muli siyang lumapit kina Kuya Leon. Tinulungan niya si Aling Esang hanggang sa nagawa nilang pabagsakin sa lupa ang albularyong aswang. Inibabawan naman ni Aling Esang si Kuya at habang nasa ganong sitwasyon, kinumpronta siya ni Maestro Ivo. Kahit na ganon ang sitwasyon nila, sinubukan ni Maestro na kausapin ng mahinahon si Kuya Leon para magsabi ito ng totoo. At dahil nakamba si Aling Esang na dudukutin ng atay niya, hindi na nakapalagpas si Kuya. Anong totoong kinalaman mo sa pangyayaring ito? Totoo bang ikaw pala ang may pakana ng lahat ng ito at ginawa mong mga aswang ang mga albularyo rito? Yan ang dapat sa mga albularyong katulad nyo. Pinatay ng grupo ng mga albularyo si Lolo.
Tinraidor siya ng kanyang mga kasamahan na pinagkatiwalaan niya. At bakit kami ang ginagantihan mo? Ano naman ang kinalaman namin sa mga albularyong yon? Wala nga kayong kinalaman, pero mga albularyo rin kayo. Lahat ng mga albularyong kakilala ko, pinapatay ko. Pwes, ibahin mo kami. Hindi kami papayag na mapatay mo lang. Kaya naman pala wala ka nung puntahan kita sa bahay na tinutuluyan mo eh. O bakit? Nagulat ba kayo na naging palpak ang plano ninyo? Kayo mismo ang pumasok at kumagat sa paing ko eh. Ang mga albularyong inaakala nyo, yun ang totoong kalaban. Kung ganon, ginamit mo lang pala mga albularyo na yon para makapaghiganti. Sila ang nag-aasik ng takot dito sa mga baryo. Tama ka, Maestro Ivo. Ganun ako kamakapangyarihan. Pagkatapos tumawa ni Kuya Leon, sinubukan niyang magpumiglas kay Aling Esang. Nagawa niya nga yun. Pero nang akmang tatakas siya, tinaga siya ni Maestro sa balikat. Napaungol si Kuya Leon at buong lakas na tinabig si Aling Esang. Napalumpasay naman ang albularya dahil doon. Noon din, lumundag si Kuya Leon para atakihin si Maestro. Ngunit nakatras ng ilang hakbang ang guro namin. Napaangil si Kuya at nang muli siyang sunggaban ni Maestro, sinalubong siya nito ng pagtataka. Agad nababagsak si Kuya Leon, kaya hinawakan siya ni Lolo sa buhok, kaya bahagyang inangat ang ulo niya. Patay mo na lang ako, Maestro. Kung yan ang makapagpapasaya sa'yo. Yan din naman ang ginawa ng mga katulad niyong albularyo kay tatay eh. Hindi ba? Patayin na ninyo ako. Wala kaming kinalaman sa ginawa ng ibang albularyo sa tatay mo. Pati si Norman na isang bata dinamay mo sa kalokohan mo. Walang kinalaman? Bakit? Ano bang pinagkaiba niyo sa ibang albularyo? Ha? Lahat kayo, mamamatay rin ha? Oo, pumapatay kami. Pero ang mga pinapatay namin ay mga katulad mo. Hindi kami katulad mo na pati mga walang kinalaman idadamay para lang makapaghiganti kunwari. Wala akong pakialam sa sinasabi niyo, Maestro. Hindi ako naging isang aswang para lang paniwalaan ng mga kataga mo. Tinanggap ko ang katawang ito para magtagumpay sa mga plano at wala na kayong magagawa pa ron. Kung ang sa palagay mo ay wala kaming magagawa, diyan ka nagkakamali. Hindi ako magiging maestro kung wala akong alam sa mga bagay-bagay. Ngumisi si Kuya Leon. Napalingon siya sa amin ni Aling Esang at napatitig ng mabalasik. Walang ano-ano, sinikap niyang makaalis sa ganoong sitwasyon. Napansin naman ni Maestro ang naging aksyon ng aswang, kaya inapakan niya yon sa balikat. Napasigaw ng malakas si Kuya Leon dahil sa sakit na naramdaman niya. Pero hindi pa rin tumigil si Maestro. Ilang sandali pa, lumapit si Aling Esang sa guro namin. Maestro Ivo, ipaubaya mo na lang sa akin si Leon. Lalabanan ko siya, aswang sa aswang. Isang albularyong naging aswang para makapaghiganti, laban sa isang aswang na naging albularya para makatulong. Teka, oo nga pala. Kailangan mo pang magpaliwanag sa akin mamaya. At sige, kung yan ang gusto mo, papayag ako. Siguraduhin mo lang na mapapatay mo ang aswang na ito, ha? Masusunod, Maestro. Ako nang bahala sa kanya. O sige. Leon, ipakita mo sa amin kung hanggang saan ang kakayahan mo. Esang, huwag ka magpapatalo sa kanya, ha? Opo, Maestro Ivo. Noon din, umalis si Maestro Ivo sa kanyang pwesto. Agad naman bumangon si Kuya Leon. At bago pa man siya makapaghanda, tinatake na siya ni Aling Esang. Lumapit naman si Maestro sa akin at sinabihan akong mag-antabay sa mga susunod na mangyayari. Ilang sandali pa, mas naging mabagsik si Kuya Leon pero nagawang salagi ni Aling Esang ang mga atake nito. Kalaunan, pareho silang nabuwal sa lupa. Gumulong sila at sinikap na ibabawan ang bawat isa. Ano pong plano niyong pagkatapos nito, Maestro? Pagkatapos nito, gusto kong siguraduhin na wala nang aswang na matitira rito sa mga liblib na baryo. Hindi ko hahayaan na may iba pang mga madadamay dahil sa katarantaduhan ni Leon. Si Aling Esang po, katanggapin po ba natin siya kahit na isa siyang aswang, Maestro? Oo naman. Matagal ko nang kilala si Esang at alam ko na mabuti siyang tao. Hindi hadlang ang pagiging aswang niya para maging isa siyang mahusay na albularya. Sa bagay po, may punto po kayo, Maestro. O sige na, ituon na muna natin ang pansin natin sa dalawang aswang na yan. Kahit na malakas ang kutob ko matatalo ni Esang si Leon, hindi pa rin tayo dapat na makampante. Tama po kayo, Maestro.
Aswang po kasi si Kuya Leon eh. Marami po siyang kakayahan na hindi natin alam. Hindi bale. Makakaya natin siyang labanan kung sakali. Hindi natin papayagan na mapatay niya si Esang. Saktong pagkatapos magwika ni Maestro Ivo, nakarinig kami ng malakas na ungol. Lumakas ang kabog ng dibdib ko nang malaman kong sinasakal na at inaangat ni Kuya Leon si Aling Esang. Nabahala kami ni Maestro. At bago pa man ako makapagsalita, inatake niya si Kuya Leon. Tinaga niya sa leeg si Kuya, kaya nabitiwan niya si Aling Esang. Napaangil ang aswang at ang akmang susong gabansana niya si Maestro, mas naging maliksi naman ang guro namin. Nakailag siya at nagawa niyang tagayin ulit ng 3 beses ang albularyong aswang. Sinabi ko naman sa'yo, hindi mo kami kaya. Ngayon, sigurado na magsisisi ka na sa ginawa mong ito. Tama? Kahit kailan, hindi ako nagsisisi at nagsisisi sa ginawa ko. Ginawa ko lang lahat para kay tatay. At kahit na mabigo ko, ayos lang. Ang mahalaga, sinubukan kong ubusin ang mga albularyo. Sa mukha mo pa lang, alam ko na wala kang pagsisisi. Pero hindi bale. Hindi ka na rin naman mabubuhay eh. Walang puwang dito sa mundo ang mga aswang na katulad mo, Leon. Kahit napatayin man ako ng paulit-ulit, hindi magbabago ang pananaw ko sa inyo mga albularyo. Malaking pagkakamali mo na gumawa ka ng masama sa mga katulad namin. Ang hindi man lang nag-uusisa kung ano ang totoong nangyari. Napatawa ng malakas si Kuya Leon. Ilang beses pa niyang minura si Maestro ng akmang babangon sana ang lalaking aswang. Tinaga siya ng guro namin ng ilang beses hanggang sa humiwalay na ang ulo nito sa kanyang katawan. Napabuntong hininga na lamang kami ni Aling Esang at nagpa siya kaming lumapit kay Maestro. Para masiguro na hindi na mabubuhay pa si Kuya Leon, itinapon nila ang ulo nito. Malas lang talaga niya at tayo pa talagang sinubukan niyang linlangin eh, no? Ngayong wala nang magiging banta sa atin. Sa ngayon, masasabi kong ligtas na tayo. Paano po kung may iba pang aswang na katulad nila Kuya Leon? Akala ko nga po kakampi po talaga natin sila eh. Sa bandang huli po pala, lalabas nilang totoo niyang pagkatao. Talagang ang kulang pa ang kaalaman mo sa mundong ginagalawan natin. Marami talaga ang mga katulad ni Leon. Kaya kailangan na marunong tayong kumilatis sa mga taong nakakasalamuhan natin. Tama po ang sinabi niyo, Maestro. Kaya ikaw, Norman, sana'y maging aral sa iyo ang nangyaring ito. Saka, hindi rin basihan kung anong nilalang ang kaharap mo. Hindi lahat ng may pakpak ay anghel, at hindi rin lahat ng may sungay ay demonyo. Tatandaan ko pong sinabi niyo, Aling Esang. Salamat po sa inyong dalawa. Kasi, kahit na ganito po ang nangyari, hindi pa rin po ninyo ako pinabayaan. Walang anuman, Norman. Para na rin kitang tunay na anak. Hindi ko maatim na pabayaan ka lang sa mga nilalang na katulad ni Leon. Tara na. Mas mabuti kung umuwi na tayo para makapagpahinga. Ikaw, Esang, kailangan natin mag-usap ha. Papa, naintindihan ko po, Maestro. Alam ko kung anong pag-uusapan natin. Sige po. Nagkasundo kaming 3 na umuwi na sa bahay ni Maestro Ivo. Dahil medyo malayo yon, ilang oras din ang iginugol namin sa paglalakad. Pagdating namin sa bahay, nagpa siya kaming magpahinga na muna. Dahil sa matinding pagod, pareho kaming walang ganang kumain. Ilang beses kong sinubukan na matulog pero kahit parang baldado ang buong katawan ko, hindi ako dinalaw ng antok. Bumangon na lang ako. Nang makita kong nag-uusap sina Aling Esang at Maestro, lumapit na ako sa kanila para makinig sa kanilang usapan. Ano, Esang? Gusto mo ba na mawala ang pagiging aswang mo? Nakahanda akong tumulong sa iyo kung gugustuhin mo. Kahit wag na po, Maestro. Kung tutuusin, magagamit ko rin po sa alanganing sitwasyon ng pagiging aswang ko. Sigurado ka ba? Hindi na ba magbabago ang pasya mo? Opo, sigurado po ako. Saka kontrolado ko naman ang sarili ko. Tinuruan ako ng mga magulang ko dati kung paano makontrol ang pagiging aswang. Sige, hindi na kita kukulitin sa bagay na yan. Malaki naman ang tiwala ko sa iyo eh. Alam ko na hindi ka magiging kagaya ni Leon. Si Maestro talaga kahit kailan. Hindi ko na iniisip ang bagay na yan. Sa inyo po ang buong katapatan ko.
Maraming salamat, Esang. Salamat at hindi mo kami iniwan ni Norma sa labang ito. Walang anuman po, Maestro. Maraming salamat din po sa inyong pagtanggap sa akin. Kahit pa na alam ninyong isa kong aswang. Kahit na isa kang aswang, isa ka pa ring albularyo. Ramdam ko na mabuti at bukal sa loob mo ang tumulong. Kalaunan kabanong, nakisali na rin ako sa pag-uusap nila. Sa halip na matulog, nagkwentuhan na lang kami hanggang sa mag-umaga. Dahil sa nangyari sa amin yon, halos 2 linggo kaming hindi nakapanggamot. Naging balisa na rin ako tuwing sumasapit ang gabi, kaya halos hindi na ako makatulog na maayos. Napansin niyo ni Maestro Ivo, kaya isang umaga kinausap niya ako. Norman, pasensya ka na kung yun ang naisip namin paraan para mahuli ang mga aswang ha. Hindi ko na sana yung pinlano eh. Alam ko na malaki ang naging epekto nun sa iyo. Ayos lang naman po sa akin yon, Maestro. Siguro, hindi po talaga ako makapaniwala na nangyari ang lahat ng yon. Ang iba po kasing bata na kaedad ko. Naglalaro po, samantalang ako nakikipaglaban na sa mga aswang. Talagang ganyan ang buhay, Norman. Ang bawat isa sa atin ay may mga misyon na kailangang gampanan. Pero tama ka, masyado ka pang bata para maranasan ang lahat ng ito. Naintindihan ko po kayo, Maestro. Kung gusto mong tumigil sa pagiging albularyo, hindi pa naman huli ang lahat. Pwede mo namang itigil ang pag-aaral mo ng lihim na karunungan at bumalik sa normal na buhay bilang isang bata. Hindi po, mas gusto ko pong maging albularyo. Marami pa po akong hindi nalalaman sa panggagamot eh. Alam ko rin pong kayo lang ang may kakayahan na magturo sa akin. Maraming salamat sa tiwala. Norman, huwag kang mag-alala. Ituturo ko ang lahat ng mga bagay na importante sa pagiging albularyo mo. Salamat din po, Maestro Ivo, kasi pinagtsagaan niyo po akong turuan. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako magiging pasaway. Mas pag-iigyan ko po ang pag-aaral ko. Magmula ng araw na yon, mas naging masipag ako sa pag-aaral. Kahit sa mura kong edad, natuto na akong manggamot ng mga malulubhang karamdaman. Samantala, si Aling Esang naman ay umalis minsan para magmisyon sa ibang lugar. Pinabayaan na lang ni Maestro dahil ayon sa kanya, alam namin ni Aling Esang kung paano ang mga dapat niyang gawin. Isang gabi, dahil 2 lang kami ni Maestro ang naiwan sa bahay, nagpasya akong makiramdam sa paligid. Walang ano-ano, nakarinig ako ng sunod-sunod na katok. Ginising ako ni Maestro at ang pagbuksan namin yon, nalaman kong si Aling Esang yon. Esang, ano ba nangyari? Bakit may mga sugat ka? Halika, pumasok ka para magamot natin yung sugat mo. May nakalaban po kasi akong 2 aswang. Nung una, karaniwang tao lang sila. Pero nang mag-usisa sila patungkol kay Leon at nalaman nilang namatay na ang aswang na yon, nagbago sila ng anyo at inatake nila ako. Kumusta? Nasaan na sila? Kailangan mapatay natin sila para wala na tayong maging problema pa. Huwag po kayo mag-alala. Napatay ko po silang 2. Medyo mababagsik lang po ang mga yon kaya nagawa nila akong sugatan. Sigurado ka ba, Esang? Mamaya baka nandyan pala sila sa paligid. Huwag po kayo mag-alala, Maestro. Ginawa ko rin sa kanila ang ginawa natin kay Leon. Nakasisiguro ako na hindi na sila mabubuhay pa. Salamat naman kung ganon. Ang buong akala ko magiging ikalawang banta na sila sa atin eh. Hindi na po. Sigurado po na lalangawin na po sila at sa mga susunod na araw, magsisimula ng maagnas ang katawan nila. Ginamot ni Maestro ang mga sugat ni Aling Esang. Habang nasa ganong sitwasyon, nagkwento ang Aling Albularya patungkol sa mga napuntahan niyang lugar. Nalaman namin na hindi lang pala sa bayan namin mayroong aswang na pumapatay ng mga albularyo, dahil mas malala pa raw ang nangyayari sa ibang lugar. Ang importante, tahimik na ang baryo natin. Wala nang mga aswang na gumagala rito. Sigurado na natatakot na silang gumawa rito sa mga liblib na baryo. Oo nga po. Kapag narinig pa lang nila ang pangalan ninyo panigurado ng nagsisitaasan ng mga balahibo nila. Kaya nga po,
Magmula nung nakasugupan natin ang aswang na si Leon, wala na rin pong mga balita patungkol sa mga aswang eh. Malamang, nagsipulasan na sila at nagsipagtakas mula rito. Alam kasi nila na kung magsisimula sila magasik ng takot dito, tayo magiging kalaban nila. Subukan lang nilang manalasa dito sa mga kabaryuhan. Iisa-isahin ko rin sila. Lalabanan ko sila ng mano-mano. Basta sa susunod, hindi na natin ipapain si Norman ha. Mahirap na. Baka magkamali tayo, tuluyan siyang mapahamak. Hindi na natin uulitin ang ginawa natin para mahuli ang mga aswang. Tama po kayo, Maestro. Napakadelikado ang ginawa natin. Pasensya ka na, Norman ha. Ako talaga ang unang nakaisip nun eh. Nang dahil doon, nalagay sa alanganin ang buhay mo. Ayos lang naman po yun, Aling Esang. Huwag po kayo mag-alala. Naiintindihan ko naman po eh. Tsaka, kung hindi po natin ginawa yun, hindi rin po natin malalaman na si Leon pala talaga ang may pakana ng lahat ng yun. Kaya nga eh, ang demonyong yun, ang buong akala ko mabait siya. Tsaka para talaga siyang kawawa nung humihingi siya ng tulong. Kung alam ko lang na palabas lang niya ang lahat ng yun, pinatay ko na siya eh. Ang buong akala ko nga po, mabait talaga si Kuya eh. Kasi kung makapagsalita siya, para talaga siyang mabuting albularyo. Kaya pala, nagawa niyang patulugin ng mga aswang na lumapit sa kulungan namin. Kontrolado po pala niya ang mga yun. Nagpatuloy ang kwentuhan namin hanggang sa lumalim na ang gabi. Dahil doon, nagpasya na kaming matulog. Magmula rin noon, hindi na umalis pa si Aling Esang. Minabuti namin sa mga kabaryuhan na lang na manggamot. Habang sinusubukan namin na walang mga aswang na aatake sa aming baryo, kalaunan umuwi sa baryo namin sina nanay at tatay at nagpasya silang kunin ako. Wala namang nagawa sina Maestro at kahit na ayaw ko, nagpasya na lang din ako na sumama sa mga magulang ko. Hanggang ngayon, nasa poder pa rin ako ng mga magulang ko. Patuloy pa rin po ako sa panggagamot. At kapag may oras, bumibisita ako sina Maestro. Wakas,